Hello everyone! Good afternoon po ma'am sir. Ako po si Mirabella Fulgar but you can call me Mira for short. 26 years of age from the beautiful province of Nueva Ecija. At naniniwala po ako sa kasabihang, kapag ang saging ay kulay green, hilaw to. Kapag ang saging naman ay kulay yellow, hinog to. Pero kapag ang saging ay kulay brown at matigas, ay day, kainin mo, turon na to. And I thank you. Tahimik at halos laglag ang panga ng lahat ng nasa living area ng mansyon ng mga fabrikas sa naging alamis Q&A na self-introduction ni Mirabella. Awkward moment na sana yon at sisingit na ang mga kuliglig, kundi lang tumawa ng malakas ang lady of the mansion na si Janica Ortiz Fabregas. She's so funny. I like her already, mom. Tumatawang anang bunso ng mga Fabregas na si Aldrich. Ay, thank you very much, Sir Pogi. I like you too pero parang nakababatang kapatid lang ah. Hanggang dun lang talaga. I'm sorry. Baka kasi umasa ka, mahirap na. Hirit pa ni Mira, dahilan para muling mapuno ng tawanan ang living area. Nako, pagpasensyahan niyo na po ang kaingayan at kabaliwan nitong pamangkin ko. Singit na nantiyahin ni Mira na nasa tabi niya. Ganito lang po talaga ang isang to. Loka-loka at pasaway pero mabait naman to at maaasahan. Dugdong pa nito. Pasimple pa siya nitong kinukurot para sawayin. Ang ina ni na Aldrich ang sumagot. Hindi, okay lang Ate Trina. Nakakatuwa nga siya eh. Ang sakit ng pangako kakatawa sa kanya. Kakakilala pa lang namin sa kanya. Malakas ang pakiramdam ko na mas magiging buhay ang mansyon mula ngayon na nandito na ang pamangkin mo. Ani Janica na malaki ang ngiting nakatingin kay Mirabella. Welcome sa mansyon ng mga Fabregas, Mira. Nakakatuwa ka. Tama nga ang sabi ni Ate Trina na good vibes ka lang lagi. Sana ay magustuhan mo rito ah. Sabi naman ni Sir Zion, ang asawa ni Ma'am Janica. Ay, maraming salamat din po Ma'am Sir at pinayagan niyo ako maging substitute kasambahay para kay Tita Trina ko for the meantime. Gagalingan ko po at pagsisilbihan kayo ng mahusay at tapat. Magiliw niyang sabi sa mag-asawa. Hindi naman talaga dapat si Mira ang naroon para pumalit pansamantala sa Tita Trina niya ng 3 o 4 na buwan. Ang tinawagan talaga ng tiyahin niya ay ang Ate Myra niya. Pero dahil may anak itong maiiwan at katulong pa ito ng nanay nila sa maliit na kantin nila, ay siya na lamang ang nagpresenta sa alok ng tiyahin nila. Kung tutuusin ay wala naman na silang problema sa pera. Hindi man sila mayaman, pero hindi rin naman masasabing kinukulang sila sa pang-araw-araw. May maliit na sakahan naman ng papa niya. May kantin din ang mama at ate niya at siya naman ay may sariling parlor. Kaya lang naman niya tinanggap ang alok ay dahil sa personal at simpleng dahilan at yun ay ang makarating ng Maynila. Noon pa man kasi ay pangarap na niya na makarating sa sikat na syudad. Nakasulat ngayon sa bucket list niya pero ayaw siyang payagan ng mga magulang niya mag-isa. Isa pa ay may parlor siyang pinapatakbo kaya hindi niya maiwan-iwan. Kaya naman nang mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Maynila, kahit pa maging pansamantalang kasambahay ay pinatos na niya. Iniwan niya ang parlor niya sa mga kaibigan niyang bading. Matapos ipakilala si Mira ng tita niya, ay ang mga magiging amo naman ang sunod na ipinakilala sa kanya. Nauna na roon ang mag-asawang Janica at Zion at ang 2 binatang anak ng mga ito. Si Arwin ay 20 years old at si Aldrich naman ay 19 years old. Hello ulit sa inyo mga sir. Magiliw niyang wika sa magkapatid. Naku, ang popogi naman. Manang-mana kayo sa daddy at mommy niyo. Pero sandali, di ba po ay 3 sila? Nasaan po ang isa? Tanong niya sa mag-asawa. Nabanggit na kasi yun ng Tita Trina niya kanina. Yes, 3 nga sila pero wala pa kasi rito ang kuya nila. Ang pangalan niya ay Azelus Gavin pero pwede mo siyang tawaging Azel na lang. Siya na kasi ang nagtitake over sa company ng daddy niya kaya madalas ay late na siya kung umuwi. Sagot sa kanya ni Janica. Gusto mo makita si Kuya Azel, Ate Mira? Here, look. Ito si Kuya Azel. Singit naman ng bunso at masiyahin ding si Aldrich Zane. Pakiramdam nga niya ay magkakabawis niya ito agad. Si Arwin kasi na kuya nito ay tahimik lang. Parang ang daddy ng mga ito. Tinanggap ni Mira ang phone na inaabot nito. Pero pagkakita niya sa picture ng kuya nito ay halos mapaluhod siya. Gosh, ayos ka lang ba Mira? Napatiling tanong sa kanya ni Ma'am Janica. Dali-dali naman siyang inalalayan ng titahin niya at ni Aldrich na tawa ng tawa. Ayos lang po.
Hindi ko lang kinayang kagwapuhan nitong panganay niyo, ma'am. Tao po ba to o Greek god? Anya at binalik ang phone ni Aldrich. Shoota be, ang pogi ng kuya niyo. Sorry to say pero mas pogi ang kuya niyo sa inyo. Legit. Parang ang bango-bango niya. Ang tangos pa ng ilong. Ang ganda ng mga mata at ang perfect ng muka. Panalong panalo, Bax. Tapos parang Ay, nakulit ka talaga, Mira. Magtigil ka na nga. Nakakahiya, ano ba? Saka magsarita ka nga ng normal. Hindi bakla sa parlor yung mga kausap mo. Tinakpan na ng tita niya ang bibig niya dahil baka kung ano pa ang masabi niya. Ang mabuti pa, ihatid mo na siya sa kwarto niya, Ate Trina. We'll go ahead na rin. May flight na rin kasi kami ni Mrs. Nice meeting you again, Mira. Sabi ni Sir Zion na may simpleng ngiti. Sa Australia na kasi naninirahan ng mag-asawa. Ang tiyahin na lang niya nagpasalamat sa mga ito bago siya kinaladkad palayo. Nang nasa hallway na sila papunta sa quarters nila ay halos sabunutan na siya nito. Nakakahiya ka talaga, Mira. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ipapahamak mo pa yata ako eh. Parang ayaw ko na tuloy iwan ng trabaho ko rito sa'yo. Anito na humihilot pa ng sentido. Ito naman si tita. Na-carried away lang eh. Bugso lang ng damdamin. Ganun. Ang gwapo naman kasi talaga ni Sir Azel. Shoota, tita. Pati pangalan niyang gwapo, no? Azelus Gavin Fabregas. Parang ang syarap, tita. Mira, utang na loob. Ang bibig mo namang bata ka. Hala, judgmental agad, tita. Ang sarap sa tenga ng pangalan niya. Yun kasing ibig kong sabihin. Palusot niya. Kulang na lang ay tumirik ang mga mata ng tiyahin niya sa konsumisyon. Hay, ewan ko sa iyong babae ka. Pero seryoso, Mira. Mag-behave ka naman dito at bawas-bawasan mo ng konting kagasdawan mo. Lalo na kapag kaharap si Sir Azel. Seryosong tao kasi yun at may pagkasuplado. Ayaw na ng maingay kaya kung ayaw mo mawala na ng trabaho, kahit pa substitute lang kita ay umayos ka. Naiiling na bini nito. Duda sa kanyang magtitino siya pag alis nito. Totoo ba, tita? Ganun ba ang ugali ni Sir Azel? Sayang naman, ang pogi-pogi tapos suplado naman pala. Pero don't worry, ngayon na nandito na ako, sisiguraduhin ko na sasaya na ang buhay ni Sir. Mira! Ay nako, sasabihan ko nga ang tatay mo na pauwiin ka na. Diyos ko, nag-aalala ako, baka magkalat ka lang dito. Biro lang naman, tita. Pero opo, seryoso na. Pagbubutihin ko talaga ang pagtatrabaho rito. Promise yan. Hindi kita ipapahiya. Saka sayang din yung sahod ang laki pala. Parang triple na ng kita ng parlor ko sa isang buwan. Naman, mababait at galante talaga ang mga Fabregas. Hindi nila tinatrato na iba ang mga tauhan nila kaya nga tumino ka rito at gawin ang trabaho mo ng maayos at tama. Huwag mong abusuhin ang kabaitan nila. Tumango-tango na lamang si Mira hanggang sa sila ay makarating sa silid ng tita niya na gagamitin niya pansamantala. Tinulungan pa siya ng tiyahin niya sa pag-aayos ng mga gamit niya habang sinasabi ang magiging trabaho niya sa mansyon. Mira, makinig ka. Ang trabaho ko talaga rito ay asikasuhin ng magkakapatid at ipaghanda ang mga pangangailangan nila. Pero dahil nag-aaral pa sina Sir Arwin at Sir Aldrich, dun sila madalas sa kondo nila nananatili kapag weekdays. At kapag weekends naman sila umuuwi rito. Kaya ang madalas mo lang talaga makasama rito ay si Sir Azel? Siya na ang tumapo sa sasabihin ng tita niya. Muli siyang pinandilatan nito dahil sa pagiging excited niya. Oo, siya nga. At pinaalalahanan na kita kanina, Mira. Ayos-ayusin mo ang trabaho mo rito. Si tita naman, wala talagang tiwala sa akin. Ako na nga po ang bahala. Hindi nga po kita ipapahamak at ipapahiya. Promise talaga yan. Anya at nagtaas pa ng isang kamay na parang nanunumpa. Napailing na lang ang tita niya. Hay, bakit ba ako pumayag na ikaw ang pumalit sa akin? Matapos ipaliwanag ng tita niya ang magiging trabaho niya sa mansyon na pag-aasikaso lang naman sa tatlong magkakapatid na Fabregas, ay umalis na rin ito. Nang araw din yun kasi ang biyahe ng tita niya pabalik ng Nueva Ecija. Hinintay lang talaga siya nito para maipakilala sa mga amo at maipaliwanag ang mga gagawin niya. Malalim na ang gabi pero gising na gising pa rin si Mira. Siguro ay namamahay at naninibago pa siya kaya naman tumayo na lang siya para maglagay ng clay mask sa muka na nakagawian na niya. Tatambay na lang muna siguro ako sa pool area nila dito. Kumbinsin niya sa sarili bago lumabas ng silid. Palabas na sana siya ng mansyon nang makarinig siya ng ingay sa bandang harapan.
Nakarinig siya ng yabag at boses na parang isang lasing na kumakanta. Sino yun? Ang tsaka naman ng boses? Tanong niya sa sarili. Sa halip na sa pool area, mas pinili na lang niya na puntahan kung saan galing ang ingay. Nang makarating siya sa living area, napansin niya ang bulto ng anino ng isang lalaki na dahan-dahang lumalakad papunta sa hagdanan. Si Sir Azel ba yun? Baka siya nga pero mukhang lasing. Tulad nito ay dahan-dahan niya rin itong nilapitan. Sir Azel? Untag niya rito, ngunit nang harapin siya nito ay nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. Damn! Who the hell are you? Sigaw nito na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hoy, Shuta! Kalma lang, sir. Huwag ka namang sumigaw at natutulog na ang kaluluwa ng lahat ng nandito sa mansyon. Sagot naman niya at lumapit pa rito, pero umatras ito. Don't come near me, ghost! Diyan ka lang. Hala siya? Ghost talaga? Ang ganda ko namang ghost. Huwag mo akong lalapitan. Hindi na natapos ni Azel ang sasabihin nito nang madulas ito sa kakaatras. Napaungol pa ito sa pagdaing nang bumagsak ito sa sahig bago nawala ng malay. Hala, sir? Sir Azel? Agad itong sinaklolohan ni Mira nang makarinig siya ng mabibilis na yabag pababa ng hagdanan. What happened? Tanong ni Arwin na may dala pang libro at nakasalamin pa. Lumuhod ito sa kabilang side ng kuya nito. Naku, Sir Arwin, pahelp naman ako dito sa kuya mo. Nagsisisigaw kasi tapos multo raw ako. Ayan, nadulas at nawala ng malay. Hindi naman siya nabagok, no? Nag-aalalang tanong ni Mira sabay tingin kay Arwin. I think hindi naman. Sagot nito nang masigurong ayos lang ang kuya nito bago tumingin sa kanya. Kaya naman napagkamalan kanyang multo. Ang puti masyado ng clay mask mo at naka-white gown ka pa, Ate Mira. Napahawak naman sa mukha niya si Mira. Doon niya lang na-realize na may facial mask nga pala siya. Kaya siguro napasigaw ng multo at natakot sa kanya si Azel. Diyos ko, ang pugit ang laking manong nitong kuya mo pero takot naman pala sa multo. Natatawang sabi niya. Patulong na lang ako sa kanya, Ate Mira. Let's bring him to his room. Magkatulong nga nilang ibinangon at inalalayan si Azel. Dahan-dahan nila itong inakyat ng hagdan hanggang sa maipasok nila ito sa kwarto nito. Stupid. Ghost. Pabulong-bulong na ungot pa ni Azel nang ihiga nila ito sa kama. Thanks for the help, Ate Mira. You can go back to your room now. Ako nang bahala kay kuya. Ani Arwin na inaalis na ang sapatos ng kuya nito. Ay, ako na sir. Trabaho ko na pagsilbihan kayo, di ba? Ako na riyan, mag-aral ka na ulit. No, really, ako na. Hindi mo rin naman kayang buhatin si kuya para bihisan. Isa pa iuubaran ko siya. Hindi naman maganda na makita ng isang babae. Dahilan nito. Huhubaran siya? Ay, go! Tutulong na ako, sir. Mabilis na tugon niya na sinabayan pa ng paghagikgik. Napatingin tuloy sa kanya si Arwin na tila nabibirduhan. Tumawa siya habang nakatingin sa binata. Sabi ko nga'y aalis na ako, sir. Basta if you need anything, just call my name and I'll be there. Paalam niya rito bago siya lumabas ng silid at bumalik sa kwarto niya. Ay, ang pogi nga talaga ni Sir Azel. Kaya lang ay napagkamalanta akong multo. Ang ganda ko naman para maging multo. Ay, makapaghilamos na nga lang. Sabi niya bago tinungo ang banyo ng silid niya para maghilamos bago natulog. Kinabukasan, maagang nagising si Mira para tumulong sa paghahanda ng almusal ng mga amo nila. Habang nagluluto sila kasama ang tagaluto na si Riza na kaedad ng tita niya, ay pinag-uusapan nila ang nangyari kagabi. Si Sir Azel palang narinig kong sumigaw kagabi. Paglabas ko naman wala na akong naabutan. Ani Riza habang nagsasangag ng kanin. Ay te, kung nakita mo lang ang mukha niya kagabi, matatawa ka talaga. Aba, ang gwapo-gwapo't ang machong lalaki pero takot sa multo. Ako pang napagkamalan. Maalala pa lang niya ang nangyari kagabi ay natatawa na siya, maging si Riza tuloy ay natawa na rin. Natigil lang ang tawanan nila nang may tumikhim sa likuran nila. Is there something funny? Ang aga-aga ang ingay. Anang malalim na boses na galing kay Azel. Napalunok si Mira ng pasadahan ng tingin ng lalaki. Wala kasi itong suot na saplot liban sa shorts. Kaya nagpipiesta ngayon ang mga mata niya sa mga nagyayabang na abs nito. Magulo rin ang buhok nito na tila nakadagdag lang naman sa angking kagwapuhan nito.
Ate Riza, may palaman ba tayo riyan? Parang kapet pandesal na lang yata ang aalmusalin ko. Wala sa sariling sabi niya habang nakatitig sa mga abs ni Azel. Hey, excuse me. Untag nito kaya natauhan si Mira. Tumaas ang tingin niya sa mukha nito na salubong na ang mga kilay. Who are you? Ikaw bang papalit kay Ate Trina? Tanong pa nito. Excited naman siyang tumango at lumapit dito. Ako nga po, sir. Ako si Miravel Fulgar, 26 from Nueva Ecija. Single. Pamangkin ako ni Tita Trina at ako muna ang pansamantalang papalit sa kanya para mag-asikaso sa... Hindi natapos ni Mira ang magiliw na pagpapakilala nang iharap nito ang malapad na palad sa mukha niya. Sa laki nun ay kayang-kaya ng sakupin ang buong mukha niya. Stop talking. My question is only answerable by yes or no. Hindi ako humingi ng paliwanag so stop talking. Ayoko nang maingay. Supladong sabi nito bago siya nilampasan. Tumungo ito sa double door na refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Gwapo nga, suplado naman. Matatakotin pa sa multo. Bulong niya na mukhang narinig yata ni Azel. Bigla kasi itong bumaling sa kanya na hindi na maipinta ang muka. What did you just say? Tiimbagang na tanong nito at lumapit sa kanya. Pinakatitigan siya nito hanggang sa parang may naalala ito. Huh, so it was you. That stupid ugly ghost last night. Umawang ang bibig ni Mira sa sinabi nito. Kahit hanggang balikat lang siya nito, ay nilabanan talaga niya ito ng titigan. Sir, grabe ka naman makastupid at ugly. Dahan-dahan naman. At saka hindi ako multo, sir. Ito buhay ako, di ba? Nakaklimas lang ako kagabi kaya... Muli ay hindi na naman niya natapos yung sasabihin nang baliwala siyang nilagpasan ng lalaki. Napakadaldal. Dalan mo na lang ako ng pagkain sa taas, Ate Riza. Ikaw ang maghatid, okay? Anito nang hindi man lang sila nililingon. Dire-diretso itong lumakad palabas ng kusina. Ang suplado nga talaga ng isang yun. Aba, hindi porket gwapo siya at yummy ay pwede na niya akong sabihan ng stupid at ugly Bulalas ni Mira nang tuluyan na itong makalayo. Psst, hoy, tumahimik ka na, Mira. Naiiling na awat sa kanya ni Riza. Mamaya ay marinig ka pa ni Sir Azel, mayayari ka na talaga. Ganun lang talaga si Sir, ayaw niya ng maingay lalo na kapag umaga. Halika na nga rito, tulungan mo na lang ako. Maya-maya ay bababa na rin ng dalawa nating Sir. First day mo pa lang pero na-badshot ka na agad. Dahil nga sa nangyari ay off-limits muna si Mira sa pag-aasikaso kay Azel. Si Riza ang nagdala ng almusal nito tulad ng sinabi nito kanina. At siya naman ay naiwan para asikasuhin ang dalawang kapatid pa nito. I just heard last night na nawalan daw ng malay si Kuya because of you, Ate Mira. Napagkamalan ka daw niyang ghost dahil sa suot mo at sa clay mask kamukha mo. Sayang, hindi ko nakita kagabi. Tulog na kasi ako eh. That was so epic for sure. Usisa nang tumatawang si Aldrich. Nasa tabi naman nito ang Kuya Erwin nito na tahimik lang na kumakain. Hindi ko rin naman yun kasalanan, no? Lumabas lang ako kagabi kasi hindi nga ako makatulog. Plano ko sanang tumambay sa pool niyo kaso narinig ko siya napakanta-kanta pa. Nilapitan ko siya para sana bumati at umalalay. Kaya lang, sumigaw na siya at tinawag akong multo. Ayun, nadulas tuloy at nawala ng malay. Kwento niya na lalong ikinatuwa nito. Kuhang-kuha na talaga niya ang kiliti nito. Talaga? Damn, that's so funny. You know what? Naalala ko tuloy ang kwento ni na Mom and Dad sa inyo. Almost may similarity na nangyari sa inyo. Nakyuyos naman si Mira sa sinabi nito. May iilan na siyang alam tungkol sa pamilyang ito mula sa kwentuhan nila ng tita niya. Pero baka may mga kwento pa rin siyang hindi naririnig. Bilang babaeng bakla na mahilig sa chismis, hindi niya yun palalagpasin syempre. Talaga? Ano namang kwento yun? Uy, kung okay lang ay kwento sir no pressure. Ayoko namang manghimasok. Anya. No ate, it's okay. Hindi naman tinatago ni na Mom and Dad to and they're proud pa nga sa love story nila. If hindi mo pa alam, dati nagtrabaho rin si Mom kay Dad noon bilang yaya ni Kuya Azel. Our mom is not Kuya's biological mother but he loved her like his real mother. So ayun na nga, nung unang dating din ni Mom sa mansyon ni Dad, napagkamalan naman ni Mom noon na magnanakaw si Dad isang gabi at nahampas niya ng walis ng buong ulo ni Dad. Nagkabukol nga raw yun sabi ni Mommy pero doon nagsimula ang love story nila. Comical na kwento nito na ikinamangha niya. Naikwento na yun sa kanya ng tiyahin niya pero ang hindi nito naikwento
ay yung unang pagkikita ng mga magulang ng mga ito. Bigla tuloy siyang kinilig nang may pumasok sa isipan niya. Hala, almost pareho nga sa amin. Baka kami rin ang magkatuluyan ng suplado niyong kuya. Kami pala ang endgame. Pabirong kwento niya na akala mo ay bulating naasinan. Nabasag lang yun sa pagsingit ni Arwin. I doubt it. Ayaw ni kuya sa lahat makulit at maingay, and you have it both, Ate Mira. I'm sorry, mababa ang chance. Anito na ikinaawang ng bibig niya. Grabe ka naman, Sir Arwin. Binasag mo naman agad ng kaligayahan ko. Baka lang naman. Sagot niya pero na-hurt talaga siya ng konti. Nakibit-balikat lang naman ang binata at nagpatuloy sa walang imik na pagkain. Basta ako, Ate Mira. Sa'yo ako boto. I like you already. Ani naman ni Aldrich na naka-thumbs up pa. Bumalik tuloy ang kumpiyansa niya at harot sa katawan. Ay, ikaw na talaga ang favorite ko, baby boy. Buti ka pa, supportive. Sabi niya at pabirong kinurot ang pisngi nito. Naputo lamang ang pakikipagharutan niya sa mga ito nang matanaw niya si Azel na naglalakad na pababa ng hagdan. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at nagpaalam sa magkapatid. Sir Azel, aalis na po kayo? Tanong niya rito kahit nahalata naman. Naka-business attire na kasi ito, kaya ibang klaseng kagwapuhan na naman ang natunghayan niya sa lalaki. Obviously. Ano bang kailangan mo? Tanong nito na walang emosyon. Wala naman po, sir. Gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari kanina, lalo na sa kagabi. Hindi ko naman intensyon na takutin kayo kagabi or what. Babatiin at aalalayan ko lang naman sana talaga kayo kasi mukhang nakainom kayo kagabi. Kaya lang ay matatakutin pala kayo at ang duwag sa multo. Nakita niyo lang ako na nakaklemas, napasigaw na kayo at nawala ng malay. Pinagtulungan ka pa nga namin buhatin ni Sir Arwin kasi ang bigat mong bakulaw. Seryoso niyang sabi. Pero habang patagal ng patagal ay pasama na ng pasama ang timpla ng mukha ni Azel. Are you really apologizing or you're insulting me? Anito at narealize nga niya ang mga pinagsasabi. Bakit ba nasabi rin niyang bakulaw ito at duwag? Ang daldal talaga niya. Akmang bubuka na ang bibig niya nang pigilan siyang muli ni Azel. You know what? It's okay. Hayaan mo na yun, okay? Just keep your mouth shut na lang kapag nasa paligid ako. Naiirita ako sa kadaldalan mo. Napanguso na lang si Mira sa sinabi nito na wala man lang pasakali. Hindi naman siya nasaktan kasi nabalaan naman na siya ng kanyang tiyahin. Lumagpas ito sa kanya para magpaalam sa dalawang kapatid nito bago tuluyang umalis. Napakamot na lang ng batok niya si Mira. Mukhang hirap naman ang request niya na mag-shut up kapag nasa paligid siya. Kaya lang ay ayaw ko naman mapahiya si Tita Trina at baka matanggalan din ako ng trabaho. Sige na nga. Susubukan ko muna mag-behave at hindi dumaldal. Kumbinsin niya sa sarili, sabay kagad sa hotdog na itinago niya kanina sa bulsa ng apron na suot. Sa mga sumunod na araw ay sinikap nga ni Mira na wag muna maging madaldal at maingay para naman lumamig ang dugo ni Azel sa kanya. Kahit papano naman ay nagkakabunga rin ang pagsasakripisyo niya ng ilang oras na napapanis ang laway niya sa pananahimik dahil hindi na siya nasusupladaan ng lalaki. Yun nga lang, halos hindi naman siya pansinin nito. Kakausapin lang siya nito kapag may iuutos. Ang boring naman ng araw na to. Wala na sila Aldrich. Wala tuloy akong kakulitan. Buntong hininga niya habang naguhugas ng pinggan. Umalis na kasi kahapon ng magkapatid para bumalik sa kondo ng mga ito dahil may pasok na ang mga ito at sa weekend na ulit ang uwi. Ang mabuti pa siguro ay maglinis na lang ako ng kwarto ng mga poging Fabregas mamaya para naman may magawa ako. Matapos nga ang paghuhugas ng pinggan ay nagpaalam siya kay Riza na aakyat sa ikalawang palapag ng mansyon para maglinis ng kwarto ng tatlong magkakapatid. Inuna niya ang kay Arwin na halos wala rin namang nagawa dahil sobrang linis na at maayos. Kabaliktaran naman ang kwarto ni Aldrich na kung saan-saan siya may nakikitang dapat linisin. Ibang klase rin ng batang yun. May pagkasalaula. Ay, naaalala ko talagang pasaway na Melvin namin kay Aldrich. Naiiling niyang turan at tukoy sa kapatid habang sinusungkit ang mga kalat sa ilalim ng kama nito ni Aldrich. Matapos niya sa kwarto ng bunso ay sa kwarto na ni Azel ang sunod niyang pinasok. Pinanghuli niya talaga ito dahil ika nga ay save the best for last. Ang bango naman talaga dito. Ami pa lang alam mo ng pogi ang may-ari. Maharot niyang sabi habang nakapikit at inaamoy ang paligid ng silid.
Hindi yun ang unang beses na nakapasok siya roon, pero ang pakiramdam niya ay parang first time lagi. Kahit na wala naman siyang halos lilinisin sa kwarto nito ay kumilos pa rin siya. Nag-vacuum ng sahig, nagkuskus ng CR, nagpagpag ng mga bedsheet at unan na ilang beses niya pang niyakap. Sa kama talaga siya natagalan dahil humika pa siya roon at nagpagulong-gulong. Ang lambot! My gosh! Nabubuhay ang pagiging babaeng bakla ko sa kaharutan. Shoota! Tili niya habang kumakawag sa ibabaw ng kama. Nang mapagod at masatisfy ang kalandian, ay bumangon na siya at muling inayos ang nagulong kama. Lalabas na sana siya nang may nahagip ang mga osisera niyang mga mata. Mahilig pala siyang magbasa. Anya habang palapit sa koleksyon ng libro na nakapatong sa isang estante. Ngayon lang niya napansin ang mga yon. Ano naman kayang binabasa niya? O matake ang pagiging chismosa niya, kaya inisa-isa niya ang mga libro pero sa ikatlong dampot niya ay natigilan siya. Hala, Shoota! Ano to? From Harry Potter and Lord of the Rings novels din ba to? Ay hindi! Binasa niya ang pamagat. Lihim ng umuugang papag? Hindi niya naiwasang tumawa sa nabasang titulo. Binuklat niya ang libro at halos sumabog ang laway niya sa pagtawa sa bungad ng nilalaman niyon. Sinunggaban ni Julio si Juanita at siniin ito ng maalab na halik. Itinulak niya ito sa kama at itinutok ang naghuhumindig nitong alaga sa, Ay, Shoota! Ang wild naman itong libro na to. Nagbabasa pala si Sir Azel ng ganito? Di maiwasang tanong ni Mira, pero nahinto siya sa ginagawa nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Hey, what the hell are you doing with my stuff? Asik ni Azel nang mamataan siyang hawak ang libro nito. Mabilis nito yung inagaw sa kanya. Medyo nagulat din siyang naroon ito at maagang umuwi. 5:00 pa lang naman kasi ng hapon. Ay, sorry sir. Naglilinis kasi ako tapos nakita ko yung libro. Nagbabasa ka pala ng ganyan, sir. Ang wild ah. May pangaasar sa tonong sabi niya. Kitang-kita niya ang unti-unting pamumula ng mukha nito at halos hindi makatingin sa kanya. It's not mine. Kanina pala, sir. Nandito sa bookshelf mo eh. Nakahanay pa sa mga Harry Potter at Lord of the Rings books mo. Hindi nga sa akin to, okay? Binigay lang to ng kaibigan ko but I haven't read it yet. Bakit ba kasi nakikialam ka? Lumabas ka na nga ng kwarto ko. Taboy nito sa kanya at maraan siyang itinulak palabas ng kwarto nito. Humalakak na lang si Mira at inasar pa ang amo na namumula na ang buong muka habang tinutulak siya nito. Kahit alam niyang mapipiko na naman ito sa kanya ay hindi niya mapigilan na asarin to. Nakikitan kasi siya sa reaksyon nito at sa pamumula nito. Halatang guilty, tapos ang bilis mapipon. Pagsara ng pinto ay hinarap agad niya ito at kinatok ng sunod-sunod. Sir, anong nangyari nung itinutok na ni Julio ang kanyang naghuhumindig na, Shut up, Mira! Sigaw agad ni Azel mula sa loob. Natawa na lamang siya at hindi na itinuloy pa ang pangaasar dito. Tama na sa kanya na nakita itong namulan ng ganon at baka mas lalo itong mapikon. Masisante pa siya. Sir, bababa na po ako para makapaghanda na ng hapunan. Bumaba ka na rin ah. Mamayang after ng dinner mo na lang yan basahin at alamin ang lihim ng umuugang papag ni Julio at Juanita. Mapang-asar na Anya na nagpipigil pa rin ng tawa bago umalis sa harapan ng pinto ng silid nito. Samantala, nang maiwan sa kanyang silid si Azel ay malalim na lamang siyang napabuntong hininga. Pagod na nga ang isip at katawan niya sa maghapong pagtatrabaho sa engineering firm na ipinamana sa kanya ng daddy niya, ay ganito pa ang aabutan niya sa pag-uwi niya. Halos 1 linggo pa lang sa kanila si Mira bilang pansamantalang papalit sa tiyahin nito, pero sakit na ito ng ulo niya. Aaminin niya na maganda si Mira. Maputi at makinis ang balat nito na parang hindi taga-probinsya. Maliit ang katawan nito at ang muka ay parang manika. Ngunit sa tuwing bubuka na ang bibig nito, ay siya na lamang ang nahihilo sa kadaldalan at kaingayan nito. Pinalagpas na nga niyang unang beses na pagkikita nila, pero ngayon ay may bagong kapilyahan na naman to. I don't think I can live with that crazy woman anymore. Napipikon niyang sabi. Tumayo siya at dinampot ng cellphone para tawagan ng mommy Janica niya na nasa Australia na ngayon kasama ang daddy niya. Oh, hello anak, napatawag ka. May problema ba? Tanong agad ng mama niya pagsagot sa tawag niya. Yes, Mom, I have a problem. Agaran niyang sagot dito sa kabilang linya. Anong klaseng problema naman yan, anak? Sa kumpanya ba?
Magsalita ka lang anak, nakikinig ang daddy mo. Nasa tabi ko siya ngayon. Nanahimik sandali si Azel. Nagdadalawang isip pa siya kung isusumbong na ba si Mira rito. Well, it's about Mira, Mom. Sagot niya nang makapagpa siyang isumbong na ito. Hindi naman niya gustong mawalan ito ng trabaho, lalo pat pansamantala lang naman itong maninilbihan sa kanila. Gusto lang niyang isumbong ito sa mommy niya para mapagsabihan ang lokaret na babae. About Mira? Anong problema kay Mira, anak? May nangyari ba? Mom, she's crazy. Baliw ang madaldal na babaeng yun. Ha? Anong baliw? Sandali nga anak, hindi kita maintindihan ng maayos. Can you please explain it to me? Ano bang nangyayari riyan? Huminga siya ng malalim para bumuelo sa kanyang isusumbong. Nagsimula siya sa unang gabi na napagkamalan niya itong multo, dahilan para madulas siya at mawala ng malay. Sinunod niya rin ang kaingayan nito at kadaldalan na hindi mapigil hanggang sa ang nangyari kanina na pangingialam nito sa gamit niya. Pero hindi naman na niya ikinuwento pa kung anong ginalaw nito. Nahihiya naman siyang ikwento na nakita ni Mira ang erotic book na niregalo sa kanya ng isang kaibigan para asarin siya, dahil alam ng mga itong mahilig siyang magbasa ng libro. That's all, Mom. I don't think nakakayanin pa ng utak ko na intindihan ng pagkabaliw niya. Bakit kasi siya pang kinuha niyo na papalit kay Ate Trina? Saka kahit naman walang kapalit sa Ate Trina, pwede naman. Narito naman si Riza. Pagmamaktol niyang parang bata, dahilan para tawanan siya ng ina. Ikaw naman anak, akala ko pa naman may seryoso nang nangyari dyan. Tumatawang bulalas ng mommy niya. Mom, hindi pa ba seryoso to? May peace of mind is at stake. Kapag hindi niyo napagsabihan ng babaeng yun, ako ang unang masisiraan ng bait sa kanya. Pumintig ang ugat sa sentido niya habang pinakikinggan ang halakhak ng mommy Janica niya. Alam mo anak, unang kita ko palang kay Mira, alam kong mabubuhay ang mansyon sa personalidad niyang dala. Actually, expected ko na talaga na mangyayari yan. Pero alam ko rin naman na mabait si Mira at maaasahan, kaya hinayaan ko na. Isa pa yung mukhang gusto siya ng mga kapatid mo. Pansamantala lang naman si Mira riyan. Siguro mga 4 na buwan. Kailangan kasi si Ate Trina ng pamilya niya sa probinsya. Mabilis lang ang 1 buwan anak. Hindi mo mamamalayan nakabalik na si Ate Trina. 4 months? Mom, anong klaseng parusa to? 4 na buwan kong makakasama ang baliw na babaeng yun? Sa oras na yon ay ang daddy Zion na niya ang umago ng cellphone at kumausap sa kanya. Son, hindi maganda na tinatawag mong baliw ang isang tao, lalo na ang isang babae na hindi mo pa naman lubusan na kilala. Anito na may baritonong tinig. Kahit na 27 na siya, sa tuwing naririnig niya ang boses ng daddy niya ay natatameme pa rin siya. Iba ang paggalang at respeto niya rito. Your mommy's right, iho. Unang kita ko pa lang din kay Mira, alam ko mabait siya at maaasahan. Though naiintindihan ko rin ang side mo. Maingay nga siya at madaldal. Dagdag ng daddy niya. Narinig pa niya ang boses ng mommy Janica niya na tila inaaway ang daddy niya sa sinabi nito. Napaghahalataan talagang bias ang ina niya kay Mira. Siguro dahil katulad nito ay tubong Nueva Ecija rin ito. But it's not enough reason para mag-name calling ka sa kanya. Patuloy ni Zion. Maybe ganyan lang talagang personality niya. She's free-spirited, lively and loud, but we trusted her. Kahit panandalian lang siya riyan, nangako naman siyang aayusin niya ang trabaho niya. Kaya sana'y mapagpasensyahan mo na lang kung maingay siya minsan. Sa huli, wala na rin siyang nagawa kundi ang bumuntong hininga na lamang. Ano pa bang ilalaban niya sa dad niya? No choice na talaga siya kundi ang pagpasensyahan ang babaeng madaldal. Don't worry anak, tatawag ako sa kanya at sasabihin ko na medyo bawasan ng konting kakulitan, lalo na kung kakauwi mo lang o bagong gising ka, okay? Singit ng mami niya sa kabilang linya. I love you anak. Ikaw nang bahala riyan sa mga kapatid mo ha. Tatawag-tawag na lang kami sa inyo para kamustahin kayo ng madalas. Mag-iingat kayo palagi riyan. Dugtong pa nito bago siya nagpaalam. Natulala na lamang siya sandali sa kawalan matapos ang pag-uusap nila. Hindi niya tuloy alam kung nakatulong pa ba ang pagsusumbong niya o hindi. Sana lang talaga ay makinig sa mami niya ang lokarit na babae na bawasan naman ang kakulitan nito. Damn it! Ano pa bang magagawa ko? I have to endure her craziness for 4 months. Good luck to me na lang.
Daing na lamang niya bago nagbihis. Sa mga sumunod na araw ay mukhang dinidig nga ng langit ang panalangin ni Azel. Mukhang gumana din naman ang pagsusumbong niya dahil nabawasan nga ang pag-iingay at kakulitan ni Mira. Siguro natawagan na nga ito ng mommy niya noong nagsumbong siya rito. Kapag nasa paligid siya, tumatahimik si Mira at umaakto na akala mo'y well-trained na servant. Magsasalita lang ito kapag kinakausap niya na ipinagpapasalamat naman niya. Pero kapag kasama naman ito ang mga kapatid niya, lalo na ang bunsong si Aldrich, ay parang may piyesta lagi sa mansyon sa kaingayan ng dalawa. Pinapalampas na lang ngayon dahil minsan lang din naman kung umuwi ang mga kapatid niya, na alam niyang stress sa pag-aaral. Drake, what's my schedule for today? Tingnan mo nga kung may mga importanteng meetings ako today. Tanong niya sa sekretaryo niya na mabilis namang tumipa sa hawak nitong tablet. Wala naman po kayong importanteng meeting for today, sir. Pero may nakasked po na pupunta kayo sa warehouse ng industrial supplies natin para mag-monitor sandali. Ikaw po nagpalagay nun last week at mamayang 3 p.m. pa naman po. Sagot nito. Yun lang ba? Yes, sir. Tumango siya at inalis ang suot na reading glass at sumandal sa kanyang swivel chair. Clear mo muna yun for today, Drake. Uuwi ako ng maaga ngayon. I'm not feeling well. Anya at hinilot ang matangos niyang nose bridge. Sure po, sir. Gusto niyo po ba itawagan ko ng driver niyo para may hatid na kayo pa uwi? Alok nito na tinanguan niya. Yes, please. After your duty, pwede ka na rin umuwi. Thank you. Magalang na tumango ang sekretaryo niya bago ito lumabas ng opisina niya. Ipinikit naman niya ang mga mata para magpahinga sandali. Nang muling bumalik ang sekretaryo niya para sabihing nasa lobby na ang driver niya, ay nag-ayos na rin siya. Nag-alok pa ito na samahan siya, na tinanggahan naman niya. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakapikit lang siya at nagpapahinga sa may backseat. Saktong 2:00 na ng hapon nang makarating sila ng mansyon. Tahimik ang paligid na ipinagpapasalamat niya. Thank God, wala mo nang maingay na babaeng sumalubong sa akin. Anya na ang tinutukoy lang naman ay si Mira. Diretso siyang pumasok sa loob ng mansyon at aakyat na sana sa hagdan nang may mapansin siya sa gawin ng pool area. Natanaw niya na may kung anong nakalutang sa pool na umagaw ng atensyon niya. Naglakad siya palapit doon na salubong ang mga kilay. Ngunit nang makita niya si Mira na nakadapa sa tubig at hindi gumagalaw ay nataranta siya. Mira! Sigaw niya at basta na lang ibinagsak ang phone na inalis sa bulsa niya. Inalis niya rin ang sapatos at itim na coat bago tumalon sa tubig. Hoy, baliw! Sigaw niya at hinablot ang balikat nito para sana iahon ito. Ngunit nagulat siya nang pumiglas ito at biglang sumigaw. 1:30! Tili nito na tuwang-tuwa pa. Natulala na lang si Azel. Sir Azel, bakit nandito ka? Akala ko'y nasa kumpanya ka pa ngayon. At ganyan ka pala maligo. Formal attire lang, sir. Puna ng babae nang mapansin siya na ikinapanting ng tenga niya. Are you really crazy? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Sigaw niyang hindi napigilan. Nagulat ang babae pero sumagot pa rin ito. Naliligo. Wala naman na kasi akong gagawin at isa pa, ang init ng panahon kanina. So ito, nagtatampisaw ako para fresh always. Nagpaalam naman ako sa mga kapatid mo kanina, sir, at pumayag naman sila bago umalis pabalik sa kondo nila. Ganun ka ba mag-swimming, ha? Nakalutang lang at parang wala ng buhay. I thought nalunod ka na. Nagsalubong ang mga kilay ni Mira at umiling. Hindi Binibilang ko kasi kung gaano ako tatagal na nakalublob sa tubig. In fairness, nakaabot ako ng 130 seconds. Makaka-150 pa nga sana ako kung hindi mo ko ginambala. Sagot nito na tuwang-tuwa pa. Napaungol na lamang si Azel. Nasundo na naman ng pasaway na si Mira ang pikon niya. Baliw ka na talagang babae ka. Pikon niyang sabi at lumangoy na palayo rito. Sir Azel, wait lang. Kaya ka ba tumalon para isave ako dahil akala mo'y nalulunod na ako? Ginawa mo ba yun dahil mahal mo na... Baliw. Mabilis at malakas na bulalas niya para maputol ang anumang sasabihin nito. Hinarap niya si Mira nang makaahon na siya sa pool at madampot ang mga gamit na iniwan niya sa ground. I jumped to save you dahil akala ko nalulunod ka na. Pero inaatake ka lang pala ng kabaliwan mo. And no, don't you think na ginawa ko yun dahil mahal kita or what? I did it dahil ayaw ko maligo sa pool namin na yan na may namatay na pangit at baliw.
Napangiwi naman si Mira at napahawak sa dibdib. Hala, grabe siya oh. Ilang bote ng kaseryosohan bang nilaklak mo, sir, at di ka mabiro? Ang harsh mo naman. Makapangit, wagas, sir. Baka sa akin ka rin bumagsak, ha? Gusto pa sana itong sagutin ni Azel, pero alam niyang matatalo lang siya. Palagi namang nagwawagi si Mira na pikunin siya. Maktol na lamang niya at iniwan na ito. Muli siyang pumasok ng mansyon na basang-basa. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam niya at nanlamig. Kinagabihan, tapos nang magluto at maghain ni Mira ng hapunan, ngunit hindi pa rin bumababa si Azel. Wala pa si Sir Azel ha. Siguro'y nakatulog yon. Akitin mo na kaya at katukin, Mira. Ani Riza, nakatuwang niya sa pagluluto at paghahain sa mesa. Kapag naman tungkol sa pagkain ay ayos lang na maabala siya. Yun ang palagi niyang sinasabi. Ayaw niyang pinaghihintay ang pagkain, kaya sige na, tawagan mo na siya. Ha? Bakit ako? Sigurado mainit pa rin ang dugo nun sa akin dahil sa nangyari kanina sa pool. Mamaya niyan, hindi na ako makababa ng buo rito kapag ako umakyat doon para tawagin siya. Ikaw na lang. Hirit niya. Naikwento na kasi niya rito ang nangyari at napagalitan na siya nito. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at ang hilig-hilig mong pikunin si Sir Azel. Ayos naman na kayo noong nakaraang mga araw. Gusto mo naman yata na matawagan ko ulit ni Madam Janica. Naku Mira, kapag naulit pa to, si Tita Rina mo na ang tatawagan ko. Pasaway ka kasi. Napanguso siya sa banta nito. Ito namang si Ate Riza. Hindi ko naman kasi talaga intensyon yun. Hindi ko rin naman kasalanan na tumalon siya at akalain niyang nalulunod ako, no? Depensa pa rin niya sa sarili. Totoo naman kasi na wala naman siyang intensyon na asalin ulit ito o pikunin. Sinunod naman niya ang pakiusap ni Ma'am Janica na iwasan ang kakulitan niya kapag nasa paligid si Azel, bagamat tuwang-tuwa pa rin ito sa kanya. Ano bang malay niya na maaga itong uuwi kanina at makikita siyang nakalutang sa pool? Huwag ka na magdahilan at umakyat ka na lang doon, Mira. Tawagin mo na siya bago pa lumimig ang pagkain. Ayaw ni Sir Azel na hindi mainit ang pagkain niya. Utos muli ni Riza. Wala rin siyang choice kundi ang sundin to. Inakyat ni Mira ang ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang silid ni Azel. Pagtapat sa kwarto nito ay huminga muna siya ng malalim bago ito kinatok. Sir Azel? Sir, handa na po ang dinner nyo. Lumabas na po kayo, sir. Masarap ang mga niluto namin. Sigurado na magugustuhan mo, lalo na yung tortang talong. Ako nagluto nun. The best ako magtorta ng talong kaya siguradong magugustuhan mo yun. Madaldal niyang katok sa pintuan nito, ngunit katahimikan lamang ang sumagot. Ay, no reply, Sir Azel. Sumubok siya ulit na kumatok pero wala pa ring Azel na sumisingha sa kanya o nagbubukas ng pinto. Tulog pa kaya siya? Tanong niya sa sarili at dahan-dahang pinihit ang doorknob ng pinto nito. Ay, bukas. Ay, bahala na. Anya nang bumukas ang pinto. Sumilip siya sa loob at ang sumalubong sa kanya ay ang medyo madilim na silid. Liwanag mula sa malaking aquarium na naroon lamang ang source ng liwanag. Sapat na para makita niya si Azel na nakahiga pa sa kama nito. Sir Azel, pasensya na sa abala at pagpasok sa kwarto mo. Pero ready na kasi yung dinner mo. Sabi ni Ate Riza ay ayaw mo ng malambig na pagkain kaya nangaabala na ako. Nag-aalinlangan niyang sabi, ngunit wala siyang nakuhang tugon sa lalaki. Naglakas loob na siyang pumasok ng tuluyan at lumapit dito. Sir Azel? Tawag niya rito. Nang malapit na siya ay doon niya lang nakita na wala itong suot na pang-itaas at tanging ibabang bahagi lamang ng katawan nito ang nakakumot. Lihim na napalunok si Mira at tinigilan ang nabubuhay na kalandian sa kanyang dugo. Ang gwapo-gwapo talaga ng pikunin na to. Hindi mo aakalaing suplado kapag gising kasi parang natutulog lang na prinsipe. Need mo ba ng true love's kiss para gumising, sir? Hirit niya at mahinang humagikik. Siya na rin ang sumita sa sarili. Sir Azel, gumising ka muna po at kumain. Tawag niyang muli rito at hinawakan na ang braso nito. Ngunit nabigla siya nang madama na sobrang init nito. Hala, ang init! Shoota! Nilalagnat ka ba, sir? Bulalas niya at mabilis na idinampi ang likod ng palad sa noo at leeg nito. Doon niya lang din napansin ang malalim na paghinga nito at panginginig ng katawan. Anak ng Monay, nilalagnat nga siya.
Mabilis na bumaba si Mira para sabihin kay Riza na inaapoy ng lagnat si Azel. Nanghingi siya rito ng bimpo at palanggana na may maligamgam na tubig bago muling bumalik sa silid ni Azel. Sir Azel, pupunasan ko kayo para bumaba kahit paano ang lagnat mo. Naku, ang init-init mo. Nag-alala siya nang makita ang thermometer na ginamit niya para tingnan ang temperatura nito. Binasa na niya ang bimpo sa tubig sa palanggana at pinunasan na ang muka at leeg ni Azel. Mahihinang ungol at daing lamang ang naririnig niya rito, patunay na may lagnat nga ito. Kasalanan ko pa yata to, sir. Nilagnat ka yata nung tumalon ka sa pool dahil akala mo nalunod ako. Sorry, Sir Azel. Nakokonsensya siya sa sinapit nito. Feeling niya ay siyang may kasalanan kaya ito nilalagnat, kaya marapat lamang na asikasuhin niya ito. Sir Azel, susuotan kita ng sweatshirt para hindi ka masyadong lamigin. Paalam niya muli matapos itong punasan. Kahit na mahirap ay nagawa naman niyang iangat ang katawan nito at bihisan. Palagay naman niya ay gising na ang diwa nito pero nanghihina ang katawan dahil sa lagnat. Ipinagpapasalamat na rin niya na nakapadyama na ito kaya medyas na lamang ang isinuot niya sa paa nito bago ito muling kinumutan. Saktang tapos na siyang bihisan ito nang dumating si Riza na may dalang tray na may mainit na lugaw at tubig. Mira, nagluto ako ng lugaw para kay Sir Azel. Pakainin muna natin siya bago pa inumin ng gamot. Nako, kawawa naman si Sir Azel. Ngayon lang siya nilagnat ng ganito. Anito, nakita rin ng pag-aalala para sa amo. Salamat, Ate Riza. Ako nang bahala rito. Kasalanan ko naman yata kaya siya nilalagnat ngayon. Ano ka ba? Hindi mo naman yan ginusto. Sabi mo nga, di ba? At siguradong hindi mo rin ginusto tong nangyayari sa kanya. Hindi na siya nagkomento at kinuha na lamang ang mangkok ng lugaw sa tray. Sir Azel, may dalang lugaw si Ate Riza. Kumain ka muna para makainom ka na ng gamot. Anya habang nakatitig dito. Maya-maya ay unti-unting dumilat ang mga mata nito at tiningnan siya. Ngunit sandali lang dahil muli rin itong kumikit. Ayoko. Anito sa garalgal at nanghihinang boses. Naku, Sir Azel, hindi pwede. Kailangan na may mailaman ka sa tiyan mo kahit konti para makainom ka na ng gamot. Sige na, sir, kahit konti lang. Ako na magsusubo sa'yo. Tumingin siya kay Riza at nagpatulong na alalayan ito. Sinandan nila ito sa headboard ng kama nito. Kahit konti lang, sir, kumain ka. Ito na, susubuan na kita, Sumandok siya ng konting lugaw sa kutsara at hindi pa yun. Nakatitig lang si Azal sa kanya na hindi na makapalagpa dahil sa lagnat. Wala itong nagawa kundi hayaan siyang subuan ito. Nagpaalam na rin muna si Riza para bumaba at asikasuhin ang mga naiwan sa kusina. Ayoko na, Mira. Sabi nito nang makapitong kutsara pa lang ito. Ha? Pero nakakailang kutsara ka pa lang, sir. Kumain ka pa, konti pa. Sumandok siya ulit at susubuan sana itong muli pero umiling na ito. Ayoko na nga. Kahit mga 20 na subo ka lang, sir. Hirit niya. Kahit may lagnat ay nakatanggap pa rin siya ng masamang tingin dito. Napangiwi tuloy siya. Sige, 10 na lang pala. Mira. Sabi ko nga tama na. Sige sir, okay na siguro yun. Sabi na lang niya at hindi na nagpumilit pa. Iniwasan na rin muna niyang magpasaway at baka lalo itong ma-stress at tumaas lalo ang lagnat. Kinuha niya ang gamot at baso sa tray. Siya na rin ang nagpainom dito bago ito muling inalalayan na maihiga sa kama nito. Inayos niya ang kumot nito at sinuklay ng mga daliri niya ang nagulong buhok nito. Matulog ka na, Sir Azel. Dito lang ako at babantayan kita. Magpagaling ka. Nang gabing yun ay buong magdamag na nagbantay si Mira sa kawawang amo. Inabot ng halos 2 araw bago bumuti ang lagay nito. Ayan, Sir Azel, mukhang ayos ka na talaga. Sabi naman sa'yo, gagaling ka ng mabilis kasi ako ang nurse mo. Makulit na wika ni Mira matapos iabot ang baso ng tubig at gamot kay Azel. Napakaingay. Sa halip ay irap na naman ito. Aba, grabe ka naman, sir. Wala ka man ng thank you dyan. Almost 2 days ako naging personal nurse mo, Ako ang nag-alaga sa'yo, nagpakain sa'yo, nagpupunas ng yummy mong katawan, at nagbantay sa'yo magdamag. Ako lahat yun. Si Mirabel. Tapos ihirapan mo lang ako. I don't deserve this treatment.
pagdadrama niya. Marahas na nagulo ni Azel ang buhok nito. Hudyat lang na naiinis na ito. Gayunpaman ay napabuntong hininga na rin ito. Okay, fine. Thank you, Mira. Anito na tila labas naman sa ilong at hindi pa makatingin sa kanya ng diretsyo. Parang labag naman sa loob mo. Nako, wag na nga lang. Kung ganyan lang din naman ang thank you na matatanggap ko, wag na lang. Lungkot-lungkutan niyang sabi at tinalikuran si Azel. Gosh, why are you so crazy and annoying, Mira? Pigil ang inis nitong tanong. Why are you so masungit and pikon naman? Buwelta niya. Napatanga na lang si Azel at inirapan niya ito. Alalay nga pala ako rito at muchacha. Sure, iniisip mo na kasama naman sa trabaho ko yun kaya okay lang kahit di ka mag-thank you, sir. Sorry, nadala lang ako ng kakapanood ng drama. Birong dagdag pa niya. Dinampot ni Mira ang mga pinagkainan nito at akmang tatayo na sana nang matigilan siya sa pagsasalita ni Azel. Thank you. Pasasalamat nito na mas sincere na. Nang tingnan ito ng dalaga ay nakatingin na rin ito sa kanya at bumuntong hininga. Thank you for taking care of me, Mira. Okay, para makabawi ako sa pag-aasikaso mo sa akin. Tell me anything you want. Kahit ano, makabawi man lang ako sa'yo. Wag na, sir. Nakakahiya naman. Isa pa'y na-hurt na rin naman ako eh. Okay na yun. Part of the job. Sagot niya rito. Pero ang totoo ay nagpapabebe lang naman siya at mukhang effective naman ang pagdadrama niya kanina. Come on, Mira. I insist, okay? And I'm sorry kung hindi ako nakapagpasalamat sa'yo kagad. Kaya nga, bigyan mo ako ng chance na bumawi. Bakit ba ako pang nanunuyo? Ako ang amo dito. Anito na nakasapo na ang palad sa mukha nito. So napipilitan ka nga at hindi talaga bukas sa loob mo ang pagti-thank you, sir. Huwag na talaga. Goodbye. Hindi, I'm serious. Sige na, sabihin mo na ang gusto mo para makabawi na ako sa'yo. You deserve it for taking good care of me at sa hindi pagsasabi kina Daddy about it. Totoo naman na nakiusap ito sa kanya na wag nang ipaalam sa mga magulang nito na nilalagnat ito dahil ayaw nitong mag-alala ang mga to. Isa pa'y nangako rin ito na magpapagaling agad o baka dahil mahusay lang talaga siyang mag-alaga. Nagpapabebe pa rin niyang hinarap ang lalaki na kahit na mukhang naiirita pa rin sa kanya ay mukhang seryoso naman sa ino-offer nito. Talaga ba, sir? Kahit anong request ko, okay lang? Tanong niya. Kumunot pa ang noon nito bago sumagot. Oo, kahit ano, Mira. Nakangisi siya na ikinabahala ng lalaki. I mean, kahit ano, basta wag lang ang katawan ko. Mabilis na pahabol nito. Napairap naman si Mira. Ano ba yan? Napaka-KJ mo naman, sir. Anya, pero biro lang naman talaga yon. Mira, seryoso na kasi. Natatawa na lamang siya sa reaksyon nito. Sige na nga, madali lang naman akong kausap at madali lang din itong mga request ko, sir. 3 lang naman to. Anya, kaya tumaas ng kilay nito. 3? Aba, abuso na yata yan, Mira. Ito naman si Sir Azel, di mabiro. Joke lang naman. Ang gusto ko lang talaga sana na request ay manood ng sine. Anya na kinikilig-kilig pa. What? Manood ng sine? Oo, sir. Kasi isa sa mga nasa bucket list ko yun. Natupad na yung makapunta ako rito sa Manila. Makapag-grocery at makatapak sa Mall of Asia. Makapaggala sa seaside at makaligo sa pool ng mayaman. Yung panonood ng sine kasama rin yun sa bucket list ko. May nakita ko si internet na movie na gusto ko mapanood at ipapalabas na yun sa Biyernes. 2 weeks na ako rito at wala pa akong day off. So ipapaalam ko sana sa'yo kung okay lang. Paliwanag niya rito. Natulala namang sandali si Azel sa napakasimpleng kahilingan ni Mira. Napakurap-kurap ito kapag guwan. Sige, pumapayag na ako. Ako na rin ang magbibigay ng pambili mo ng ticket at panggastos. So are we okay now? Wala na akong utang sa'yo, okay? Sabi na lang nito para matapos na. Napatili naman ng mahina si Mira at parang kiti-kiti na kinilig sa kinatatayuan. Okay na okay, sir. Bayad ka na. Thank you so much. Sagot niya bago lumabas ng silid. 2 araw ang nakalipas. Tuluyan nang gumaling si Azel. Balik na ulit siya sa pagtatrabaho at paghahabol sa mga naiwang trabaho noong nagkasakit siya.
Nang maalala niya yon ay bumalik na naman sa isipan niya si Mira. Aaminin niya na iritang-irita siya sa kaingayan at kabaliwan nito. Pero sa nagdaang mga araw ay medyo nabawasan na ang iritasyon niya rito. Siguro ay dahil sa ginawang pag-aalaga at pagbabantay nito sa kanya noong magkasakit siya. Hindi kasi talaga siya nito iniwan at palagi siyang chine-check kung okay lang ba siya. Ito rin ang nagpapakain at nagpupuna sa kanya noong hindi pa niya kayang kumilos. Naramdaman naman niya na maasikaso ito sa kabila ng kabaliwan nito sa katawan. Napailing-iling pa siya at napangisi nang maalala ang mga simpleng bagay na nabanggit nito na nasa bucket list nito na nakakapagpasaya rito. What a crazy girl. Wala sa sariling bulalas ni Azel. Nagulat tuloy ang sekretaryo niyang si Drake na naguulit sa kanya. Sir? Untag nito at natauhan siya. Oh, nothing, Drake. Anya at bumaling sa screen ng laptop niya. Nakita niya ang oras at araw doon. Naalala niya na ngayon pala ang pakiusap ni Mira na manonood ito ng sine. Drake, wala naman na akong meetings for today, right? Wala na po, sir, pero may mga documents kayong need na pirmahan agad at mga proposals ng mga engineers natin. I'll handle those, but not today. Anya at tumayo. Sir, may lakad po ba kayo? Osyoso na ng kanyang sekretaryo. Yeah, I have some personal matters to attend to. Kung may pumunta rito, sabihin mo'y bumalik na lang bukas, okay? After your work, umuwi ka na rin. Tinapik pa niya ang balikat nito bago siya lumabas ng opisina niya. Tumawag pa siya sa mansyon nila at tinanong kung nasaan na si Mira. Si Riza ang sumagot sa telepono. Nako, kakaalis-alis lang din, sir. Nagpahatid kay Joma sa MOA. Sabi niya manonood daw siya ng sine at pinayagan mo naman daw po siya. Sagot ni Riza sa kabilang linya. Ganun ba? Oo, pinayagan ko nga siya. Thank you, Ate Riza. Binaba na rin niya ang tawag nang saktong nasa parking na ang elevator. Diretso siya sa sasakyan niya at nagmaneho. Hindi niya alam kung bakit niya yung ginagawa ngayon. Kung bakit gusto niyang humabol at makasama si Mira manood ng sine. Pero yun kasi ang iniuutos ng isipan niya, na sinusunod na lang niya. Siguro hinahanap na ng sistema niya ang kabaliwan nito. Makalipas ang ilang oras na pagmamaneho ay nakarating din siya sa binanggit na mall ni Riza. Dali-dali niyang tinunton ang sinehan ng mall at hinanap si Mira. Tila inadya naman ng pagkakataon nang makita niya itong palapit pa lang sa sinehan. Tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Nagpunas pa siya ng pawis sa noo dahil sa pagtakbo, bago ito nilapitan. Mira. Kaswal niyang tawag sa babae. Nagulat naman ito nang makita siya. Hala, Sir Azel, anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin na binabawi mo na ang pagpayag mo sa request ko at nandito ka para pauwiin na ako. Aba, hindi na pwede, sir. Nakabili na ako ng ticket, oh. Himutok nito at tinaypay pa sa harapan niya ang hawak nitong tiket. Ang ingay mo talaga at ang eskandalosa. I'm not here to tell you to go home, okay? Kung hindi pala, anong ginagawa mo rito? Nothing. May pinuntahan lang ako rito at it just happened na nakita kita, so lumapit ako. Pagdadahilan niya na wala namang katotohanan. Lihim niyang minura ang sarili sa nangyari sa kanya. Oh, ganun ba? Wala ka naman bang gagawin, sir? Gusto mong samahan mo na rin ako manood? Maganda tong movie, promise. Pero ikaw nang bumili ng ticket mo, ah. Sakto lang ang budget ko, eh. Alok nito na ikinatuwa niya. At least hindi na niya kailangang i-insist ang sarili niya na sumama rito. Okay, sige. Wala naman na akong gagawin. Anong movie ba yan? Tanong niya. Napangisi naman ng babae na hindi niya nagustuhan at ipinabasa ang title ng movie. Napalunok siya nang makitang horror movie pala ang panonoorin nito. Ano sir, kaya? Balita ko pa naman, sobrang nakakatakot ang movie na to. Baka mahimatay ka ulit ah. Pang-aasar nito sa kanya na ikinainis niya. No, I'm not. Para horror movie lang eh. Where's the ticketing booth? Bibili ako. Anya at pinanindigan ng pasya. Sinamahan siya ni Mira na bumili ng tiket at sakto pa na nasa tabi nito ang napili niya. Bumili na rin siya ng makakain nila bago pumasok sa loob ng sinehan. Halos 2 oras din ang movie na yon na pinagsisihan niyang pinanood dahil kulang na lang talaga ay gumulong sa sahig si Mira sa pagtawa at pang-aasar sa kanya nang matapos ang movie. Grabe ka talaga makasigaw at makakapit sa upuan mo kanina, sir.
Sana'y na-videohan kita kanina. Siguradong sisikat ka. Kaso bawal. Apakagwapo mo at ang sungit-sungit mo pero horror movie lang pala makakapagpasigaw sa'yo. Pangaasar pa rin ito sa kanya. Init na ang tenga niya dahil sa pikon dito na pinipigil niya. Stop it, Mira. Tumigil ka na nga. Hindi na ako natutuwa. Sita niya rito na nagpipigil na lang ng tawa. Okay, titigil na po. Sabi nito at nagtaas pa ng 2 kamay. Napapalatak na lamang siya ng dila. Tara na nga. Let's eat before we go home. Talaga, sir? Libre mo ko? Bakit? Ililibre mo ba ako? Ay naku, wala akong budget, sir eh. Pamasahin na nga lang ang pera ko. Hindi mo pa kaya ako pinapasahod? Oh, edi tayo na nga kumain bago pa magbagong isip ko. Anya at nauna nang naglakad. Halos dinner na rin kasi nang matapos ang movie. Sa isang simpleng restaurant sila kumain sa loob pa rin ng mall. Habang kumakain ay panay pa rin ang dagdag ni Mira tungkol sa movie na napanood din naman niya. Tumigil ka na nga muna sa kadadaldal mo, Mira. Kumain ka na lang muna ng kumain dyan. Bakit ba kasi ang ingay mo? Saan ka ba pinaglihi? Ganito na kasi talaga ako, sir. Masayahin lang talaga ako para iwas stress. Ang dami-dami na nga problema ng mundo, dadagdag pa ba ako? At saka, turo ni na mama at papa na huwag palagi nalulungkot kasi nakakabigat sa buhay. Ang problema hindi nauubos. Kung papadala ka palagi sa problema mo, stress lang ang aabutin mo. Malulosyang ka pa, di ba? Sabi nito na ikinatahimik niya. Minsan kasi ay ganun siya. Kontring problema lang sa kumpanya nila ay para na siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Siguro dahil ayaw niyang ma-disappoint ang daddy niya na nagpasa ng kumpanya sa kanya. Kaya minsan, sir, kapag maingay ako at makulit sa mansyon, pagpasensyahan mo na. Babaeng bakla kaya ako. Kaya gusto ko na palaging masaya ang aura ng lahat ng nasa paligid ko. Ganon. Dagdag pa nito. Napakunot ang noo niya. Babaeng bakla? What do you mean by that? Babaeng bakla, yung babaeng masiyahin, lokaret, at walang nega sa katawan. Ganon. Puro kasi bakla ang kasama ko sa parlor ko rin sa amin sa Nueva Ecija, sir. Kaya na-adapt ko na rin ang pagiging masayahin nila. I love them kasi parang wala silang problema at ang saya-saya nilang kasama. Kapag kasama mo sila, walang dull moment at tatawa ka lang palagi. Most of them pa ay breadwinner ng mga family nila kaya nakaka-proud. Minsan nga lang, nakakalungkot na grabe sila kung husgahan at i-discriminate ng ibang mga tao. Mga tao lang din naman silang may puso. Wala namang mali sa mga bading. Pinili lang naman nila kung anong makakapagpasaya sa kanila at kung sino sila. Mahabang sabi nito na sa unang beses ay hindi niya ikinainis. I agree with you. I'm not against them too. May mga kilala at kaibigan din naman akong bakla. May mga engineers at mga empleyado rin kaming gay sa company at mababait sila at masisipag. Diba? Kaya ewan ko na lang talaga sa mga taong saradong utak. Mas inuuna pa ang manlait at manakit ng damdamin ng kapwa kaysa pagbutihin ang buhay nila. Sa mga oras na yon ay nagkaroon si Azel ng paghanga kay Mira. Hindi niya inaasahan na ganito pala talaga kabuti ang puso ng dalaga. Marahil ay dahil natabunan ng irita niya sa kadaldalan at kabaliwan nito, kaya hindi niya napapansin ang unang kabutihan nito. So, may parlor ka pala sa Nueva Ecija? Why did you decide na magtrabaho bilang maid sa amin kung may sariling negosyo ka naman pala? Tanong niyang muli kay Mira. Kasi nga, nasa bucket list ko makapunta ng Manila. Seriously? Yun talagang dahilan? Oo nga, sir. Mababaw man sa'yo pero isa talaga yun sa dahilan ko. Bukod syempre sa malaking sahod. Hindi pa kasi ako nakakapunta rito dahil nga inaasikaso ko yung parlor ko at wala naman akong dahilan pa noon para pumunta rito. Kaya nung nag-offer si Tita Trina na pumalit muna ang ate ko sa kanya pansamantala, ako na ang sumalo. Since di naman pwede si ate kasi katuwang siya ni mama sa kantin at single mom pa siya. Ilan ba kayong magkakapatid at pang-ilan ka? Tanong niya muli sa babaeng abala sa pagkain pero sumasagot din naman. 3, sir. Pangalawa ako. Sinundan ko si Ate Myra tapos ang bunso namin ay lalaki. Kasing edad ng kapatid mong si Sir Aldrich. Melvin naman ang pangalan niya. Lalo tuloy siyang nadadala sa kuryosidad na mas kilalanin pa si Mira.
Para bang nagkakaroon na siya ng interes sa babaeng araw-araw sinusundo ang pikon niya. Hindi nila namalayan ng oras at napasarap ang kwentuhan nila. Hindi naman yun pinagsisisihan ni Azel dahil kahit papaano mas nakilala na niya ito. Pakiramdam din niya ay nakapagpahinga siya ng mahaba-habang kasama si Mira. Mabilis na lumipas sa mga araw at nakaisang buwan na rin si Mira sa paninilbihan sa mansyon ng mga Fabregas. Wala naman siyang naging problema sa nagdaan na isang buwan dahil masaya naman siya sa ginagawa. Yun nga lang, minsan ay napapagalitan pa rin siya ni Azel kapag sumusobra na ang kakulitan niya. Medyo nabawasan na rin naman ang pagsusungit nito simula noong nakapagkwentuhan sila sa mall. Hilig pa rin niyang asarin at pikunin to, pero minsan ay pakiramdam niya na daily routine na lang nila yon at nakasanayan na. Hindi buo ang araw nila kapag walang asaran. Isang araw ay nagpaalam si Mira kay Azel na uuwi muna sa kanila sa Nueva Ecija dahil birthday ng papa niya. Pumayag naman si Azel kaya't nag-impake na siya. Siguraduhin mo na babalik ka pa rin Ate Mira ah. Mamimiss kita kaagad. Ani Aldrich nang magpaalam siya sa mga ito. Nasa sala ang tatlong magkakapatid na gwapo. Oo naman Aldrich, babalik din ako agad. 2 araw lang naman ako sa amin. Hindi balit papasalubungan na lang kita. Suhol niya pa rito. There's no need for that Ate Mira. Basta bumalik ka lang dito, okay na ako. Napangiti naman siya at ginulo ang buhok nito. Parang kapatid niya na talaga ito. Sunod niyang tinignan si Arwin at Azel na kapwa tahimik lang na nanonood sa eksena nila ni Aldrich na parang mangingibang bansa. Sir Arwin, Sir Azel, alis na po muna ako. Salamat sa pagpayag na umuwi ako, Sir Azel. Masayang-masaya si Papa nung tumawag ako sa kanya kagabi. Anya. Don't mention it. Hindi naman kami mahigpit dito. At isa pa, espesyal na araw yan ng father mo. So hindi ka namin dapat pagbawalan. Seryosong sabi naman ni Azel. Ngumiti na lang siya rito at muling nagpasalamat. Ingat ka sa biyahe mo, Ate Mira. And please bring us some delicacies of Nueva Ecija. Namiss ko na rin pumunta sa Nueva Ecija kay na Lolo. Paalam rin ni Arwin sa kanya. Sinamahan pa siya ni Azel sa labas ng mansyon. Ihahatid siya ng driver nito sa sakayan ng bus. Nag-i-insist nga si Azel na ipapahatid na siya sa kanila para less hassle. Pero siya na ang tumanggi. Are you really sure na hindi ka na magpapahatid sa inyo? Pwede ka namang ipagmaneho ni Joma. Anito na inilingan niya. Hindi na sir, abala pa yun kay Kuya Joma at saka ilang oras lang naman ang biyahe. Diyan na lang ako sa terminal magpapahatid kay Kuya Joma. Nakipagtitigan ito sa kanya ng ilang segundo. Tila may nais itong sabihin na hindi nito masabi. Naisipan na naman niya tuloy na asarin to. Bakit ganyan ka makatingin sir? Nako, siguro mamimiss mo ako, no? Ayaw mo lang aminin kasi nahihiya ka? Hirit niya rito. Nalukot naman ang mukha nito. What? Of course not. Kahit magtagal ka pa ron, di kita mamimiss, Mira. Actually, natutuwa pa nga ako dahil finally matatahimik na rin ang mansion ko for at least 2 days na mawawala ka. Asus, deny to that pa. O siya, sige na sir at ako ilalarga na para maaga ako makarating sa amin. Ingat kayo rito, Sir Azel. Paalam niya rito. Yeah, you too. Ingat ka rin, Mira. Mahinang sabi nito, ngunit sapat na para marinig niya. Napangiti na lamang siya at hindi na ito inasar pa. Halos 5 oras din ang naging biyahe ni Mira bago siya nakauwi sa kanilang probinsya. Masayang pagsalubong naman ang binati sa kanya ng pamilya. Halos 1 buwan lang siyang nawala pero ang drama nila ay akala mo'y ilang taon siyang nag-abroad. Sobrang na-miss ka namin, ate. May pasalubong ka ba? Hirit ng bunso niyang kapatid na lalaki. Ayun, hindi talaga akong inabangan makauwi kundi yung mga pasalubong ko. Nandun sa bag, kunin mo na lang. Isama mo na rin ang mga dinala ko para kay mama at papa. Meron din si Ate Rian at si baby Tony natin. Anya at pinanggigilan ang 2 taong gulang na pamangkin. Anak, sana hindi ka na gumastos pa ng ganito karami. Sana inipon mo na lang para mapaganda pa ang parlor mo pati ang mga gamit mo doon. Sabi ng papa niya nang mailabas lahat ng pasalubong niya sa mga ito. Ay naku pa, wag mo nang isipin yan dahil malaki talaga magpasahod ang mga amo namin sa Maynila. May ipon pa rin naman ako at yan ay para sa inyo talaga. Giit naman niya na totoo rin naman. Napangiti na lamang ang mga magulang niya at nagpasalamat.
Naging mas extra pa ang saya ng pagdiriwang ng birthday ng papa niya kinahapunan. Simpleng kainan lamang yun na dinaluhan ng mga malalapit na kamag-anak at maging ang mga kaibigan niya mga bakla na bantay sa parlor niya ay nagpunta rin. Sobrang ingay ng bahay nila at punong-puno ng tawanan na akala may piyestang nagaganap. Sa sobrang pagod ay bagsak din si Mira kinagabihan matapos ang salo-salo. Kinabukasan naman ay nagising siya sa pambubulabog ng kapatid niyang si Melvin. Ate, bumangon ka riyan, natanghali na. Bangon na dali. Yugyug nito sa kanya. Ano ba Melvin? Mamaya na. 15 minutes pa. Anong 15 minutes? Bumangon ka na ate at may naghahanap din sa'yo ron sa labas. Lalaking gwaping sa ate at ang ganda ng sasakyan. Sabi niya ay Azelos Gavin daw ang pangalan niya. Sa narinig ay mabilis na napabalikwas ng bangon si Mira. Hinarap niya ang kapatid. Totoo ba ang sinabi mo? Nandito si Sir Azel ngayon? Duda niyang tanong dito. Minsan kasi hilig nitong mang-prank, kaya di niya mapaniwalaan ng lubos. Oo nga ate, hindi to prank, okay? Nandun siya sa labas ngayon, kausap si na mama at papa. Ha? Shoota, ano naman ang ginagawa ng isang yun dito? Anya at dali-daling umalis sa kama. Bago pa siya makalabas ng silid niya ay naharang na siya ng kapatid niya. Aba ate, mahiya ka naman kung haharapin mong bisita mo na wala ka man lang hilamos at mumog. Magayos ka nga muna. Para kang bruha sa buhok mo tapos nakapanty at t-shirt ka lang. Magbihis ka. Ang baho pa ng hininga mo. Napangiwi siya nang makita ang sarili sa salamin. Mabuti na lang at nabigil siya ng kapatid sa matinding kahihiyan sana na naaabutin niya. Naggugol siya ng 10 minuto sa pag-aayos ng sarili bago lumabas ng silid niya. At sakto naman na naabutan niya si Azel na nakaupo nga sa salas nila at may hawak pang tasa ng kape. Hala shoota, totoo nga. Anong ginagawa mo rito, Sir Azel? Gulat niyang tanong dito. Bumaling naman ito sa kanya. Good morning. Or should I say, magandang tanghali. Sa halip ay bati naman ito matapos tumingin sa mamahalin nitong relo. Ay, wag mo nga ako mabati-bati riyan at tinatanong kita. Yun ang sagutin mo. Bakit ka narito, sir? Sa puntong yun ay sumingit na ang mama niya. Anak, hindi ganyan ang tamang pagtrato sa bisita. Isa pa yaamong mo siya kaya konting baba ng boses naman at respeto. Sita ng ina sa kanya. Nahiya tuloy siya sa mga magulang at nakatanggap pa ng pang-aasar sa kapatid. It's okay po. Ganito naman po talaga kami sa mansyon. Normal na sa amin ng ganito at sanay na rin po ako sa kanya. Sabi naman ni Azel para isave siya. Napatitig na lamang siya rito. Ginisian naman siya ng binata. Ayan iho, ngayon nagising na ang Mirabela namin. Baka pwede mo nang sabihin yung gusto mong sabihin kamo kanina kapag gising na siya. Anang papa niya na umagaw ng atensyon ni Mira. Curious siyang nagpabalik-balik ng tingin sa mga magulang niya at kay Azel na bigla na lamang nagseryoso. Tumikhi muna ito sandali at tumingin sa dalaga bago hinarap ang mga magulang niya. The reason why I'm here today ay para makilala po kayo ng personal at para na rin makapagpaalam sa inyo. Sabi nito na may pabitin pa. Magpaalam na ano? Untag na ng ate Myra niya na kalong ang anak nito. Muli, gumawi muna ang mga kakaibang tingin ni Azel kay Mira ng ilang minuto bago ito sumagot nang hindi man lang bumibitaw ng tingin sa kanya. Gusto ko po sanang magpaalam sa inyo kung pwede kong ligawan ng anak nyo. Sagot nito na tuloy ang nagpabagsak ng mga panga ni Mira. Mabuti nandoon ang kapatid niyang si Melvin para isara ang bibig niya at baka napasukan pa ng langaw. Ha? Liligawan mo ang kapatid ko? Seryoso ka ba? Ano naman ang nakita mo sa kapatid ko at gusto mo siyang ligawan? Tanong ng ate niya. Napahawak tuloy si Mira sa dibdib niya at napatingin dito. Wow ate, grabe ang reaksyon ha. Hindi ba ako kaligaw-ligaw? In-shock pa ako kanina pero natauhan ako sa mga tanong mo. Kapatid ba talaga kita? Biro niya na naputol lang sa pagtayo ng papa niya. Natahimik siya at napatingin sa Ginoo. Kung pwede sana nais muna kitang makausap sa labas iho. Tayong dalawa lang. Anang papa niya kay Azel. Magalang namang tumango si Azel at tumayo sa kinauupuan nito. Sumaglit muli ito ng tingin sa kanya at ngumiti na lalong nakadagdag sa kawirdohang nararamdaman ni Mira bago lumabas ng bahay ang mga ito. Mabilis namang sumunod si Mira at dumungaw sa bintana ng kanilang bahay.
Doon niya lang din napansin ang mga branded na paper bags na nagkalat sa sahig. Sabi ng mama niya ay dala yun ni Azel para sa kanila. Ano kayang trip ng lalaking yun? Sa inyo pa talaga siya unang nagpaalam na mandiligaw? Wika niya sa ina at mga kapatid na pasilip-silip sa bintana. Aba, hindi ko nga nararamdaman na may gusto na pala siya sa akin. Pikunin kaya yun at suplado. Kaya nga gustong-gusto kong inaasar yun dahil palagi akong pinagsusupladuhan. Himutok niya habang nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan niya ang papa niya at si Azel na nag-uusap sa labas. Para namang loging-logi ka pa sa kanya, Mira. Aba, jackpot ka na nga sa kanya eh. Gwapo, mayaman, at saka mukhang mabait naman na lalaki. Ano pang hahanapin mo sa kanya, di ba? Hirit ng ate Myra niya na sinigundahan ng bunso nilang si Melvin. Oo nga ate, at saka nakapag-down payment na si Bayaw. Bawal ka nang tumanggi. Sayang naman tong iPhone na niregalo niya sa amin, oh. Anito na nilalaro na ang pinasalubong umano na cellphone ng lalaki. Ay wow, ang gagaling talaga. Ano ako, boarding house? May 1 month deposit, 1 month advance, ganon? Down payment talaga? Akin na nga yung mga cellphone na yan. Ipinamimigay niyo na ako ngayon dahil nasusuhulan kayo. Akin na. Gumitna na ang mama nila na kanina pa natatawa sa kanilang pag-uusap na magkakapatid. Oy, tumigil na kayo at baka magkapikunan pa kayo. Kayong dalawa naman, huwag yun ang asarin tong si Mira at ngayon na nga lang nakauwi rito. Nakangiting sita nito sa dalawang kapatid bago lumapit sa kanya. Sa'yo naman, Mira anak, hindi ka naman namin ipinamimigay. Alam ko nagwapo at mayaman si Azel. Pero gusto pa rin namin bilang mga magulang mo na mapunta ka sa maayos na lalaki. Kaya nga siya kinakausap ng papa mo. Basta anak, kung ano man ang maging desisyon mo ay lagi lang kami nakasuporta sa'yo, ha? Matapos mag-usap ng papa niya at ni Azel ay siya naman ang sumunod na kumausap sa lalaki. Dinala niya ito sa likod bahay nila kung saan maraming puno. Tapatin mo nga ako, Sir Azel. Ano bang trip mo? Agad niyang tanong dito nang sila na lang. Ha? What do you mean trip? Hindi kita maintindihan, Mira. Aba, at nagmamaang-maangan pa talaga. Alam mo, tinutukoy ko, Sir Azel. Yung sinabi mo kanina kina Papa. Ano yun? Prank ba yun? Lakas din ng amats mo, ano? Napabuntong hininga naman ito bago siya sinagot. First of all, I want you to stop calling me sir from now on, Mira. Kasi maniligaw mo na ako. Secondly, hindi pantitrip yung sinabi ko kanina. I'm dead serious. Actually, nung nakaraan ko pa sana balak sabihin sa'yo, pero hindi ako makahanap ng magandang timing. Tapos umuwi ka pa rito. So naisip ko na sumunod na lang dito para makapagpaalam na rin ako ng formal sa mga magulang at mga kapatid mo. Sagot nito na puno ng kaseryosohan. Bumilis tuloy ang tibok ng maharot na puso ni Mira. Hindi naman niya itinatanggi na crush niya si Azel una pa lang. Hindi lang siya makapaniwala na mangyayari ito ngayon na magustuhan din siya nito. Diyos ko ka, sir. I mean, Azel, masyado mong ginugulantang ang kagigising ko lang na kaluluwa. Naluloka ako sa mga happenings. Seryoso niyang sabi pero natawa si Azel. I didn't expect it also na mahulog ako sa baliw at maingay na babaeng tulad mo. Kaso, nandito na. Siguro may ginawa ka sa akin kaya nagising lang ako isang araw na gusto kitang ligawan. Ginayaw mo ko, no? Aba, ang kapal naman. Wala sa lahi namin ang nanggagayuma, no? Kung may ma-inlove man sa aming mga vulgar, yun ay dahil sa magandang lahi namin at kamahal-mahal kami. Well, hindi ko na questionin yan. Maganda ka naman talaga at kamahal-mahal, Mirabella. Sabi nito na punong-puno ng kaseryosohan. Natigilan tuloy siya at napalunok. Sa unang pagkakataon ay para bang nakaramdam siya ng hiya sa harapan ng lalaki. Hindi mo naman kailangang may sabihin kagad at huwag ka ma-pressure, Mira. Manliligaw pa lang naman ako sa'yo so huwag muna nating madaliin ang lahat. Hayaan mo muna akong ipakita sa'yo na seryoso ako sa'yo at sa panliligaw ko, okay? Dagdag pa nito. Napaiwas na lamang siya ng tingin at tumango. Pero, paano? At bakit ako, Azel? Ang opposite nating dalawa kaya hindi ako makapaniwala. Actually, the first time I saw you in the kitchen without ghost mask, nakuha mo na talaga ang atensyon ko. Dinadaan ko lang sa pagsusungit para hindi mo mahalata na crush kita, Mira. Hala siya? Ang ganda ko pala talaga para magustuhan ng boss kong pogi na pikon. Aminin mo, mahal mo na rin ba ako? Oo naman.
Liligawan ba kita kung hindi? Aminin mo rin, na-miss mo ako, no? Definitely. Nanibago nga ako pag alis mo kahapon eh. Sobrang tahimik ng mansyon. Nanibago ang tenga ko. Nanibago ako na walang nang aasar sa akin pagkagising ko kanina. Gusto sana kitang samahan pa uwi kahapon, ayaw mo naman. Sabi ko na nga ba't pakipot ka lang? Type mo pala talaga ako. Type na type. Pero gusto kong idaan sa tamang proseso ang lahat kaya sinundan kita. Gusto kong ligawan ka muna at ipagpaalam sa pamilya mo ang malinis kong hangarin sa'yo. Kung yun ang gusto mo, ikaw na ang bahala. Anya na hindi niya alam kung nagtunog pa bebe ba siya. Hindi na rin ako magtatagal, Mira. Aalis na rin ako at gusto ko ring bistahin sina Lolo. Bumalik ang tingin niya rito. Naalala nga ni Mira na taga Nueva Ecija rin si Ma'am Janica na mama nito. Magkaiba nga lang sila ng lugar. Aalis ka kaagad, kararating mo lang? Sabi niya, at ewan ba niya na tila naging mahinhin siya bigla. Natunaw yata ang pagiging kikay at baliw niya sa pag-amin nito sa kanya ng pag-ibig. Gustuhin ko man na magtagal, hindi rin pwede, Mira. After ko bisitahin sina Lolo ay babalik din agad ako ng Manila dahil may kailangan akong asikasuhin na business meeting mamayang hapon. Nagbiyahe lang talaga ako rito para sadyain ka at ipagpaalam sa mga magulang mo ang paniligaw ko. Ito lang ang maganda at perfect na timing na naisip ko, kaya ako nandito. Sa Manila na lamang kita hihintayin at uumpisahan ang paniligaw ko sa'yo. Babalik ka na rin naman bukas, right? Pagpapaliwanag nito, tumango naman siya rito. Oo, bukas na rin ang balik ko. Kaya wag mo akong masyadong mamiss. Pabirong sagot niya. Ngayon pa nga lang, miss na kita agad. Sus, bola, tara na nga. Bumalik sila sa loob ng bahay para makapagpaalam si Azel na aalis na ito. Hinatid pa nila ito sa sasakyan nito bago ito tuluyang umalis. Sa nangyaring yon at sa naging pag-amin ni Azel, naging pulutan tuloy siya ng tukso ng kanilang pamilya pagkaalis ng binata. Sa huli, pare-pareho rin naman ang naging pasya ng mga ito. Nahahayaan na siyang magpasya para sa ikaliligaya ng puso niya at mananatiling nakasuporta ang mga ito sa kanya. Labis niyang pinagpasalamat at sinulit na lamang ang araw na makasama ang mga ito bago siya bumalik ng Maynila. At nang makabalik na siya ng Maynila kinabukasan, ay ibang-iba na ang Azel na binalikan niya. Bagamat minsan ay napapailing pa rin ito sa kabaliwan niya, ramdam na ramdam at kitang-kita naman niya na may nararamdaman na nga ito para sa kanya. Hindi naman niya maamin pero kilig na kilig naman siya sa tuwing tumitingin ito sa kanya at sa mga bigla-biglang pagngiti nito. Isang linggo pa lang yun pero para na siyang magkakadiabetes sa sobrang sweet nito. Hoy babae ka, umamin ka nga sa akin. May namamagitan na ba sa inyo ni Sir Azel? Tanong ni Riza isang umaga habang nasa kusina sila. Saktong kakaalis lang ni Azel. Ha? Ikaw talaga Ate Riza, issue ka. Issue ka riyan. Simula noong bumalik ka rito, napapansin ko na napapadalas ng paghahanap sa'yo ni Sir Azel, na parang hindi ka lang niya makita ng ilang minuto ay natataranta na. Dagdag pa yung pagngiti-ngiti niya sa'yo at kakaibang tingin. Ano, itatanggin mo pa rin yon? Natigilan si Mira at napangiti na lamang. May usapan kasi sila ni Azel na ito na ang bahala na magsabi ng namamagitan sa kanila sa pamilya nito at sa mga kasamahan niya sa mansyon. Kaya hanggat hindi pa alam ng mga ito ay Sir Azel muna ang tawag niya rito. Total ay nagtatrabaho pa rin naman siya sa mansyon. Wala akong alam sa sinasabi mo Ate Riza. Huwag ka nga magulo riyan at tulungan mo na lang ako rito sa pagkain ni Sir Azel. Ihahatid ko pa to, baka walang kainin mamayang tanghali. Sabi na labang niya at inabala na ang sarili sa inihahandang pagkain na dadalhin niya kay Azel. Matapos nilang ihanda ang tanghalian ni Azel, ay nagpahatid na si Mira kay Joma sa kumpanya ni na Azel. Nakapunta naman na siya roon ng ilang beses kapag may pinapahatid itong mga gamit na nakakalimutan nito, kaya kilala na siya roon. May access na rin siya sa private lift ng CEO ng kumpanya, kaya mabilis niyang narating ang palapag na exclusive lang para sa binata. Malaki ang ngiti niya at palukso-lukso pa habang binabaybay ang hallway nang makarating siya sa harapan ng opisina nito. Nasa naman kaya si Drake? Wala siya rito. Pagtataka niya at iginala ang mata sa paligid. May sariling mesa kasi ang sekretaryo ni Azel sa labas lang ng opisina nito. Siguro nasa loob na siya ng office ni Azel.
Hindi naman siguro ako makakaabala kung pumasok ako. Ihahatid ko lang naman to at aalis na rin ako agad. Kumbinsin ni Mira sa sarili at muling nilakad ang double door ng office ni Azel. Nakangiti niyang tinulak yon, ngunit unti-unting nabura ang ngiting yon nang makita ang naabutan sa loob. Natulala siya nang makita ang isang babaeng nakaupo sa kandungan ni Azel at kasalukuyang magkalapat ang mga labi ng mga ito. Mira! Untag ni Azel nang makita siya nito. Itinulak nito ang babae at dali-daling tumayo. Mira, it's not what you think. Let me explain. Hey Azel, why do you need to explain to her? Ay katulong na naman ng babaeng yan. Anong babaeng kahalikan nito? Shut up, Venice! Gigil na sigaw ni Azel sa babae. Nang muli siya nitong balingan ay lumambot muli ang ekspresyon nito at nagsimulang humakbang. Pero bago pa ito makalapit ay nakalabas na siya ng opisina nito. Mira, let me explain naman. Mali yung nakita mo. Pakiusap nito na nakasunod sa kanya. Hinarang na siya nito kaya natigilan na siya. Anong mali rin sa nakita ko, sir? Imagination ka lang ba yun na may kalaplapan kang hitad sa opisina mo? What the heck? Huwag mo akong what the heck dyan at baka ihampas ko sa itong bitbit ko. Nag-effort ba ako nalutuan ka at dalhan ka rito ng lunch? Tapos ganun ang aabutan ko? Nagsabi-sabi ka pa naliligawan mo ko at nagpaalam ka sa pamilya ko. Ano yun, trip mo lang? Wala ka lang magawa kaya naisipan mo lang? Ganon? Umalis ka nga. Napipikon ako sa'yo. Tabi! Buisit niyang sabi at tinabig si Azel pero di naman ito natinag dahil sa laking tao nito. Sandali nga lang, Mira. Magpapaliwanag nga kasi ako, okay? Hear me out first bago ka magalit sa akin. Wala siyang nagawa kundi titigan ng masama si Azel nang hilahin siya nito papasok sa elevator. Mira, listen to me. Seryoso ako sa sinabi kong liligawan kita, okay? Hindi yung trip lang o dahil wala akong magawa. I'm serious about you. I love you. You know that. Mukha mo. Sa tingin mo ba papayag pa ako magpaligaw sa'yo matapos kong makita yung kanina? Utot mo. Mayaman ka man, guwapo at yummy, pero hindi yan uubra sa'kin. Ekis ka na, Sir Azelos Gavin. Busted ka na. Che! Anya at may pag-cross pa ng mga bisig sa dibdib. Inirapan din niya ng mainam ang binata. Mira, yung nakita mo kanina, hindi ko yun gusto, okay? That girl is Venice, my ex-girlfriend almost 2 years ago. Hindi niya matanggap na wala na kami kaya palagi pa rin niya akong ginugulo. Kanina, nagulat na lang din ako nang puntahan niya ako rito kahit na ilang beses ko na siyang pinagbawalan. At yung naabutan mo kanina, nabigla rin ako ron, kaya hindi ako agad nakagalaw at saktong pagbukas mo naman ng pinto. Paliwanag nito at huminga ng malalim. Dumikit ito sa dalaga at may panunuyo na inabot ang mga balikat niya. Mira, I'm serious about you, okay? Please, wag mo naman akong busted din agad. Nagsisimula pa lang akong patunayan sa'yo ang pagmamahal ko, busted agad. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Paano yung babaeng yun? I'll make sure na hindi na siya makakalapit ulit sa akin. Paano mo magagawa yun? Sasabihan ko lahat ng tao sa building na to na bawal na si Venice dito. Mahal kita. Ikaw na babaeng gusto ko at pakamamahalin ko. Kahit pa baliw ka at madalas may sapi. Kikiligin na sana siya sa unang banat nito, kundi lang sa pahabol pang sinabi nito. Ay wow, ginagalingan mo rin masyado no? Halo pala ako at may sapi ha. Di don't touch me. Anya at tinabig ito. Natawa naman si Azel at sa halip na lumayo ay yumakap pa ito ng malambing sa kanya. Ikaw lang yung baliw at may sapi na handa akong tanggapin at mahalin ng sobra, Mira. Believe me, hindi kita niloloko. Seryoso ako sa'yo. Bulong nito mula sa likuran niya. Tumama ang mainit na hininga nito sa likod ng tenga niya, dahilan para mangilabot siya at halos tumirik ang mga mata niya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Mamaya ay bumukas ang pinto ng elevator at isipin ng mga nakakakita sa atin na may ginagawa tayong kababalaghan. Ayaw ka ng skandal. Hirit niya na tunog pa bebe na. Natawa tuloy lalo si Azel dahil alam nitong natunaw na nito ang inis niya. Hindi na muling bumalik pa sa opisina nito si Azel at napagpasyahan na lamang nilang mag-date. Sa isang park na lang sila tumambay at doon pinagsaluhan ang dala niyang pagkain para sana rito.
Bandang 3:00 na ng hapon sila umuwi at kapwa sila nagulat sa naabutan. Seems like kagagaling nyo lang sa date. May ngising ani Ma'am Janica. Naroon ito sa sofa katabi ang asawa nito at 2 pang anak. Mom, Dad, bakit hindi kayo nagpasabi na uuwi? Tanong ni Azel sa mga ito. Surprise talaga ang pag-uwi namin dahil may nakarating sa aming balita na may ligawan na raw na nangyayari rito sa mansyon at wala kaming kaalam-alam ng daddy mo. Napalingon naman si Azel kay Mira na nasa likuran lang nito. Tahimik lamang si Mira na binibigyan ng tingin si Azel na ito na ang bahalang magpaliwanag tulad ng napag-usapan nila. Well, since nandito na rin naman kayo, I guess sasabihin na namin. Yes, I am courting Mirabella. Pag-amin nito at inabot ang kamay ni Mira. Nahihiya at matipid na napangiti na lamang ang dalaga sa mga magulang at kapatid ni Azel. Ibang-iba talaga siya sa Mirabella na unang nakaharap ng mga ito nung una. Dalagang Pilipina na ang peg niya ngayon. Wow, so it's true. Sabi ko na nga ba, nagliligawan na sila. Napansin ko na to simula nung makabalik si Ate Mira. I knew it. Talo ka sa pustahan, Kuya Arwin. Bulalas ni Aldrich na tuwang-tuwa. Gusto namang mapangiwi ni Mira na pinagpupustahan na pala sila ng magkapatid na hindi nila nalalaman. Don't mind my crazy brothers, baby. Wala lang magawa ang dalawang yan. Bulong ni Azel sa kanya. Oh gosh, kinikilig ako sa inyo. Ganyan na ganyan din kami ng Daddy Zion niyo noon. But wait, Azel anak, talaga bang nagliligawan pa lang kayo ni Mira? Tanong muli ni Janica na wagas ang ngiti. Kitang-kita roon na botang-boto ito kay Mira na kahit papaano ikinapanatag ng loob ng dalaga. Yes, Mom. Actually, last week lang ako umamin sa kanya at sa mismong harapan ng family niya. I formally told them na rin about sa plano ko na paniligaw sa kanya. And her father said it's Mira's choice na raw. Basta wag kong lolokohin ang anak nila. Talagang wag mong lolokohin si Mira dahil pati ako makakalaban mo, anak. Sagot ni Janica sabay dali-daling inagaw si Mira mula sa anak. Mira, iha, come here. Akala ko'y happiness lang ang dadalhin mo rito sa mansyon. Pero pati pala love ay dadalhin mo sa panganay namin. I'm so happy para sa inyong dalawa. Bagay na bagay kayo. But still, pahirapan mo muna sa paniligaw ang masungit naming panganay na yan bago mo sagutin, okay? Bulong nito kay Mira sa huling sinabi. Napahagikik naman siya sa tuwa na gustong-gusto siya ng mami na manliligaw niya. Opo, ma'am. Oops! Tita. Tita na ang itatawag mo sa akin from now on. And later on, mami na rin. Sansala nito na ikinakilig ni Mira. Parang na-excite po ako ron. Biro niya rin, dahilan para magtawanan sila. Azel, son. Parang noong nakaraan lamang ay nagsusumbong ka sa amin ng mami mo na hindi mo na kaintagalan ng kaingayan at kakulitan ni Mira. Yet ngayon nililigawan mo na siya. Iba talaga maglaro ang pag-ibig, ano? Paalala ni Sir Zion sa anak. I didn't expect it to, Dad, but it happened. Tama ka. Iba talaga kapag tinamaan na ng love. Babaguhin nito ang tao at ang dating pangit ay bigla na lamang gaganda sa paningin mo. Anito na may matamis ng ngiting nakatitig sa kanya. Kinilig si Mira pero hindi niya pinalagpas ang sinabi nito. So pangit pala talaga ako sa paningin mo noon. Gumanda lang ako ngayon kasi in love ka na, ganon. Nakaka-hurt ng damdamin ha. Baka gusto mong ituloy ko ng bastidin ka. Kunwaring banta ni Mira sa lalaki, dahilan para mapuno muli ng tawanan ng mansyon. Sa pagkakataong yon ay si Azel naman ang humila sa kanya palayo sa mami nito na nakaakbay sa kanya. Of course not. Maganda ka na sa paningin ko noon pa. Sadyang naiirita lang ako sa kaingayan mo noon. But now, even ang kaingayan at kakulitan mo ay maganda na rin para sa akin, Mira. Ikaw lang ang tanging maingay at makulit na hindi ko pagsasawaang makita at marinig sa araw-araw. Banat nito, kaya kulang na lamang ay maglupase siya sa sahig dahil sa kilig. Naks naman, iba bumanat si Kuya Azel. Lodi. Hirit ni Aldrich at umakbay sa Kuya Arwin nito. Siguro talagang taga Nueva Ecija rin talaga babaeng para sa atin, Kuya, no? From dad to Kuya, parehong galing dun eh. Baka tayo rin, Kuya Arwin, ano? Dagdag pa nito na ikinatawa lang ng kapatid. Bueno, bilisan niyo ang ligawan at gusto na naming magkaapo, okay?
Nakangiting sabi ng ina ni Azel sa kanilang dalawa na lalong nagpasigla sa puso ni Mira. Hinay-hinay lang, Mami. Darating din kami dyan ni Mira. Kahit ilan pa nga po ibibigay namin. Pero sa ngayon, paiibigin ko muna ng husto ang mahal ko. Sagot ni Azel sa ina. Wala namang mapagsidlan ng saya si Mira ng mga oras na yon. Akala niya hindi mangyayari ang ganoon sa buhay niya. Nagkaroon na rin naman siya ng mga past relationship, pero ibang-iba ang love at happiness na nararamdaman niya sa piling ni Azel, bagamat hindi pa sila nito opisyal na magkasintahan. Pero dahil pareho na rin nilang nakuha ang basbas ng mga pamilya nila, ay nagpatuloy na nga ang legal na ligawan ng dalawa na tumagal din ng 4 na buwan. Sakto sa pagtatapos ng pansamantalang pagiging kasambahay niya para sa mga ito, na naging simula naman ng bagong yugto bilang nobya ni Azel. Dahil tapos na rin ang trabaho ni Mira sa mga ito ay umuwi na rin muna siya ng Nueva Ecija. Pabalik-balik na lang siya sa Manila sa tuwing binibisita siya ni Azel para sunduin. Hindi na rin sila ginulo ng ex nito. Nang umabot ng 1 taon ng kanilang relasyon ay napagpasyahan na rin ni Mira na magstay na sa mansyon kasama ito, lalo pat imamanish na niya ang bagong beauty parlor na iniregalo sa kanya ni Azel, at pinag-uusapan na rin nila ang kasal na gaganapin sa susunod na taon. 1 taon nang mabilis na lumipas, at ganap din silang ikinasal na sinaksihan ng mga pamilya nila at ng mga taong malalapit sa kanila. Hi, finally, Mrs. Azelos Gavin Fabregas na rin ako. Tama nga ang sinabi ko kay Aldrich na tayo rin ng endgame hobby. Hindi mo rin kinaya ang makamandag kong ganda, no? Natatawang biro ni Mira sa asawa habang sila'y magkayakap na nanonood sa mga dumalong bisita sa kanilang kasal. Iba naman talaga ang kamandag na dala mo, wifey. Ginulo mo ang buhay ko sa kabaliwan mo. At heto, nagwili na ako sa kalokahan mo. Opposite man tayo pero bagay pa rin tayo. Salamat at dinala ka ng tadhana sa buhay kong boring. Ikaw ang nagbigay ng kasiyahan sa akin sa araw-araw. Suplado ka nga sa akin noon at palaging pikon. Konting hinga ko lang nagsasalubong na mga kilay mo. Hate na hate mo kaya ako? Dahil sabi nga ng matatanda, the more you hate, the more you love. Hate kita noon dahil ngayon ay love na kita, wifey. At hindi na kita i-hate kailanman. Napasayaw na lamang sa kilig si Mira. Natawa tuloy ang mister niya. I love you, wifey. Thank you for coming into my life. I promise you that I will love you and cherish you like an expensive gem until my very last breath. Sabi nito na punong-puno ng pagmamahal. Damang-dama yun ni Mira, kaya't hindi niya maiwasang maluha sa tuwa. Paano ko susundan yun? Masyado mo ginalingan ng English. Naluluha niyang biro. Natawa naman ito at hinila ang bewang niya. Kiss lang sa matamis mong labi, enough answer na, wifey. I love you, husband. Matamis na ani Mira at walang pag-aalinlangang humalik kay Azel na nakita ng lahat. Ipinadama nila sa halik na yon ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Makalipas din ng ilang taon ay nagbunga rin ng pagmamahalan ni Mira at Azel ng 2 supling, isang babae at isang lalaki. At ang kanilang pag-ibig para naman sa isa't isa ay nagpapatuloy pa rin at patuloy na tumatatag sa paglipas pa ng mga taon. Sadyang mapaglaro ang pag-ibig at malakas ang trip. Hindi mo talaga malalaman kung paano nito paglaruan ng mga tao. Katulad na lamang ni Azel at Mira na nagsimula na tila aso't pusa, pero nauwi sa wagas na pagmamahalan. Sinong mag-aakala na ang suplado at pikon na boss ay mahuhulog ang loob sa madaldal at lukarit na probinsyana? They're actually opposite. They have lots of differences. Pero hindi naging hadlang yon para hindi sila maging isa. Ito ang patunay na makapangyarihan talaga ang pag-ibig. Magagawa talaga nitong baguhin ang mga bagay na hindi mo inaasahan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.